Alam mo, Sofia, hindi ka naman talaga bagay kay Rafael. Ginamit ka lang niya para sa pera ng pamilya mo. Pero ngayon tapos ka na. Tumigil ang mundo ko. Narinig ko ang mga salitang iyon, bawat letra, bawat pantig na para bang may humampas sa akin ng punyal na diretso sa dibdib. Nakatayo ako sa gitna ng napakalaking ballroom ng Peninsula Hotel, napapalibutan ng daan-daang tao na nakasuot ng mamahaling gown at barong mga ilaw ng kristal na chandelier na sumasalamin sa aking mga mata. Ngunit hindi ko nakikita ang alinman sa mga iyon. Ang tanging nakikita ko ay ang ngiting nakaawang sa labi ni Bianca Villanueva. Ang babaeng iyon ang sekretarya ng aking asawa na nakatayo sa harapan ko na parang siya ang nagmamay-ari ng mundo. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako makagalaw. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa aking tagiliran. Ang mga daliri ko ay kumakapit sa tela ng aking damit na para bang iyon lang ang tanging makapagpapanatili sa akin mula sa pagbagsak. Naramdaman ko ang pagtibok ng aking puso, mabilis malakas, parang sasabog na. Hindi ako makahinga, hindi ako makapagsalita. Ang aking bibig ay nanatiling nakasara, ang mga salita ay nakabara sa aking lalamunan. Sa loob ng 14 na taon, ibinigay ko ang lahat. Ang aking oras, ang aking lakas, ang aking kayamanan, ang lahat ng aking pagmamahal. Tinanggal ko ang aking sariling pangalan bilang presidente ng Reyes Corporation upang maging Mrs. Rafael Mendoza. Tinago ko ang aking mga achievement, ang aking mga koneksyon, ang aking kapangyarihan. Lahat ng iyon ay inilagay ko sa likod ng aking asawa upang siya ay sumikat. At ngayon, naririnig ko ang babaeng ito na nagsasabi sa akin na ako ay ginamit lamang, na ako ay hindi kailanman naging mahalaga. Ungkang mata ni Bianca ay nagniningning sa tagumpay. Nakita ko ang paglalaro ng kanyang mga daliri sa kanyang buhok, ang kanyang ugali kapag siya ay nananalo. Ang kanyang ngiti ay lumawak, ang isang gilid ng kanyang mga labi ay nakataas sa isang mapang-asar na ngiti. Nais kong sumigaw, nais kong itulak siya palayo, nais kong gawin ang lahat ng bagay na iyon, ngunit ang aking katawan ay nanatiling nagyelo, ang aking isip ay umiikot sa mga salitang iyon. Ginamit ka lang niya. Hindi maaaring totoo yon. Si Rafael ay mahal ako. Sigurado ako. Hindi ba? Ngunit ang aking puso ay bumulong sa akin ng isang katotohanan na hindi ko nais marinig. Ang mga alaala ay bumaha sa aking isipan. Ang mga gabing ginising ko ang aking sarili upang sagutin ang mga tawag mula sa mga investor, ang mga umagang ginugol ko sa pakikipagpulong sa mga supplier ng teknolohiya na pag-aari ng pamilya Reyes, ang mga hapon na ginugol ko sa pag-aayos ng mga dokumento upang ang Mendoza Holdings ay magmukhang isang imperyo na itinayo ni Rafael. Ang lahat ng iyon, ang lahat ng aking paghihirap, ang lahat ng aking sakripisyo. Para saan? Ang tunog ng mga baso na nagkakatinginan, ang tawanan ng mga bisita, ang malambot na musika ng string quartet, lahat ng iyon ay parang malayo na parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang tanging naririnig ko ay ang aking sariling paghinga, mabilis at mababaw, at ang tibok ng aking puso na parang gustong lumabas sa aking dibdib. Excuse me, narinig kong sabi ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring awa. Kailangan kong hanapin si Rafael, may kailangan kaming pag-usapan tungkol sa negosyo. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa akin, isang huling paalala ng kanyang tagumpay bago siya tumalikod at lumakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay magaan, ang kanyang damit ay kumakaway sa bawat galaw. Napanood ko siyang lumayo, ang aking mga mata ay nananatiling nakatutok sa kanya hanggang sa siya ay mawala sa gitna ng karamihan. At saka ko naramdaman ang isang kamay sa aking balikat. Please, wag kang magpahalata, nasa harap tayo ng mga importante. Ang boses ni Rafael, ang aking asawa, ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng lahat. Ang kanyang mga salita ay parang isang latigo na humampas sa aking muka. Hindi, Sofia, okay ka ba? Hindi, Sofia, ano ang nangyari? Hindi. Ang una niyang sinabi ay, huwag akong magpahalata. Huwag akong gumawa ng eksena. Lumingon ako sa kanya. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang ngiti ay perpekto, ang kanyang mga mata ay malamig. Nakita ko ang kanyang kamay na nag-aayos ng kanyang kurbata, ang kanyang ugali kapag siya ay nagsisinungaling. Ngunit hindi siya nagsisinungaling nangken. Siya ay totoo.
Siya ay talagang mas nagmamalasakit sa kung ano ang iisipin ng mga tao kaysa sa akin. Rafael, ang aking boses ay pumutok. Hindi ko ito nakontrol. Ipaliwanag natin mamaya, sabi niya ang kanyang mga mata ay mabilis na kumikislap sa paligid. Kailangan kong magbigay ng speech sa loob ng 10 minuto. Kailangan kitang katabi. Ang aking puso ay lalong lumubog. 10 minuto. 10 minuto lamang ang layo mula sa kanyang speech at ang tanging iniisip niya ay kung paano ako magmumukhang perpektong asawa sa tabi niya. Hindi ang katotohanan na ang kanyang sekretarya ay kasisira lamang sa akin sa harap ng daan-daang tao. Bago ako makasagot, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking siko. Si Don Alejandro Mendoza, ang aking biyenan, ay nakatayo sa aking tabi. Ang kanyang mukha ay matigas at walang emotion. Sa likod niya ay si Doña Carmen, ang aking biyenan, na may hawak na baso ng champagne na parang isang sandata. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay mababa at nagbabanta. Ngayon, hindi ako binigyan ng pagkakataon na tumanggi. Dinala nila ako sa isang maliit na silid sa gilid ng ballroom, isang pribadong silid na may mabibigat na kortina at mamahaling muebles. Isinara nila ang pinto at biglang ang lahat ng ingay ng party ay nawala na palitan ng katahimikan na mas nakakatakot. Umupo ka, utos ni Don Alejandro, itinuro ang isang upuan. Umupo ako, hindi dahil gusto ko kundi dahil ang aking mga binti ay nanginginig na hindi na ako makakatayo. Alam mo kung bakit ka namin dinala dito? Sabi ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay malamig at matalas. Ang ginawa ni Bianca ay hindi katanggap-tanggap. Ngunit ang gagawin mo ngayon ay mas mahalaga. Tiningnan ko siya, hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Ang aking biyenan, ang babaeng tinawag akong anak sa loob ng 14 na taon, ay nakatayo sa harap ko na sinasabi sa akin na ang ginawa ni Bianca ay hindi katanggap-tanggap, ngunit hindi siya nagmamalasakit sa akin. Siya ay nagmamalasakit sa kung ano ang susunod kong gagawin para sa pamilya Sofia. Sabi ni Don Alejandro, ang kanyang mga daliri ay kumakatok sa mesa. Kailangan mong tiunawin ito. Tiunawin? Ang aking boses ay pumutok. 3 beses niya akong sinampal sa harap ng lahat. Sinabi niya sa akin na ginamit lamang ako ng asawa ko. At sasabihin mo sa akin na kailangan kong tiunawin ito. Wala kang naintindihan. Sabi ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Hindi ka naman nasaktan ng todo, di ba babae ka, dapat marunong kang magpatawad. Hindi ako nasaktan ng todo. Ang bawat salita ni Bianca ay parang kutsilyo na tumutusok sa aking puso. Ang bawat tingin ni Rafael ay parang isang sampal sa aking mukha. At ngayon ang aking biyenan ay nagsasabi sa akin na hindi ako nasaktan ng todo. Ang mahalaga at patuloy ni Don Alejandro ay ang reputation ng pamilya. Ang Mendoza Holdings ay nasa critical na yugto. Ang mga investor ay nanonood. Hindi natin kayang magkaroon ng iskandalo ngayon. Kaya kailangan mong ngumiti. Sabi ni Doña Carmen, ang kanyang mga mata ay malamig. Kailangan mong tumayo sa tabi ni Rafael sa kanyang speech. Kailangan mong maging perpektong asawa. At kapag natapos na ang party, saka mo kakalimutan ang nangyari. Kakalimutan, nais kong tumawa, ngunit ang aking mga mata ay puno ng luha na hindi ko mapigilan. Hindi ako umiyak. Hindi ako umiyak sa harap nila. Hindi ko sila bibigyan ng kasiyahan na makita ang aking kahinaan. At kung hindi ko gagawin, tanong ko ang aking boses, ay kalmado sa kabila ng kaguluhan sa loob ko. Ang mga mata ni Don Alejandro ay kumislap. Huwag mong subukan ang aming pasensya, Sofia. Alam mo kung gaano karami ang utang mo sa pamilyang ito. Utang, ako ang may utang. Ako na nagbigay ng lahat ng aking kayamanan, lahat ng aking koneksyon, lahat ng aking oras, upang itayo ang imperyong iyon. Ako ang may utang. Ang aking telepono ay nag-vibrate sa aking pitaka. Nang tingnan ko ito, nakita ko ang isang mensahe mula kay Bianca. Nakikita mo, kahit anong gawin mo, hindi ka magiging kasing halaga sa akin. Ako ang pipiliin niya. Ang mga salita ay parang apoy na sumunog sa aking mga mata. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang telepono. Naramdaman ko ang isang bagay na nagbabago sa loob ko, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Hindi ito kalungkutan, hindi ito galit. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas madilim. Kailangan kong pumunta sa banyo, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Hindi ako naghintay ng sagot. Tumayo ako at lumakad patungo sa pinto, ang aking mga hakbang ay matatag sa kabila ng nanginginig na mga binti.
Nang makalabas ako ng silid, nakita ko si Rafael na nakatayo sa entablado, ang kanyang mga kamay ay nasa podium, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng autoridad. Ako si Rafael Mendoza at nais kong magpasalamat sa inyong lahat sa inyong presensya ngayong gabi. Ang kanyang mga salita ay parang malabo na ingay sa aking mga tainga. Napanood ko siya, ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ang lalaking itinayo ko, at nakita ko siya para sa kung ano talaga siya. Isang lalaki na gumamit sa akin, isang lalaki na hindi kailanman nagmahal sa akin, isang lalaki na pumili ng iba, at sa sandaling yon isang bagay ang nabasag sa loob ko. Hindi ang aking puso, iyon ay nabasag na matagal na ang nakalipas. Ito ay ang aking mga ilusyon. Ang aking paniniwala na siya ay nagmamahal sa akin. Ang aking pag-asa na ang lahat ng aking sakripisyo ay may kahulugan. Lumayo ako sa ballroom. Ang aking mga takong ay kumakalabog sa marble floor habang naglalakad ako patungo sa exit. Ang mga bisita ay lumingon sa akin. Ang ilan ay nagtataka, ang ilan ay may alam na tingin. Hindi ko sila pinansin. Ang tanging iniisip ko ay ang lumabas upang makahinga, upang makatakas. Nang makalabas ako ng hotel, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa aking mukha. Itinaas ko ang aking ulo na patingin sa mga ilaw ng lungsod na kumikislap sa dilim. At pagkatapos kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang numero na hindi ko nagamit sa loob ng 14 na taon. Simulan na natin ang proseso. Ngayon na. Ang katspore kabaghabang tais akat tumugon. Sige Sofia, gagawin natin. Ibinaba ko ang tawag. Tumingin ako pabalik sa hotel, ang mga ilaw nito ay maliwanag at kaakit-akit, ang tunog ng palakpakan mula sa loob ay umabot sa aking mga tainga. Si Rafael ay tiyak na tinatapos ang kanyang speech ngayon, nagpapasalamat sa lahat ng kanyang tagumpay. Hindi alam na ang kanyang mundo ay malapit ng gumuho. Hindi na ako ang inyong laruan, bulong ko sa hangin, at pagkatapos naramdaman ko ang isang vibration mula sa aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nakita ko ang lahat, handa na akong tumulong. MR, tumigil ang puso ko. Sino si MR? Sino ang nakakita ng lahat? At bakit siya handang tumulong sa akin? Tumingin ako sa mensahe, ang mga salita ay kumikislap sa liwanag ng aking telepono. Ang gabi na ito na nagsimula bilang isang bangungot ay naging isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang bagay na may-aring magbago ng lahat. Hindi mo ba naiintindihan, Sofia? Kung wala ako, wala ka. 10 taon mo akong inalalayan sa likod, pero sino ang may pangalan sa bawat kontrata? Sino ang nakaupo sa upuan ng CEO ako? At kung magdesisyon kang sirain ako, sisirain mo rin ang sarili mo. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa aking bagong apartment, hawak ang telepono na pinagmumulan ng mensaheng iyon mula kay Rafael. Hindi pa ako sumasagot, pero patuloy siya sa pag-type sunod-sunod na litanya ng kanyang mga katotohanan na dati kong pinaniwalaan. Ang babaeng nasa salamin, iyon ba talaga ako? Ang mga mata na iyon, dating puno ng pag-asa at pagmamahal, ngayon ay may ibang kislap. Hindi ko alam kung ito ay galit o sakit, ngunit may isang bagay na sumisigaw sa loob ko. 14 na taon. 14 na taon kong inilagay ang lahat sa taong iyon, sa pamilyang iyon. At ito ba ang nakuha ko? Isang lalaking mayabang na nag-iisip na kaya niyang mabuhay nang wala ako. Hinayaan kong mahulog ang telepono sa kama. Ang mga mensahe ni Rafael ay patuloy na dumadaloy. Hindi ko na binasa. Sa halip, kinuha ko ang aking pitaka at hinanap ang numero na hindi ko nagamit sa loob ng maraming taon. Ang numero ng aking kapatid. Mateo, sabi ko nang sumagot siya, ang aking boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Kailangan kita. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ang boses ni Mateo malamig at may pag-aalinlangan. Akala ko ba hindi mo na kailangan ng tulong ko? Sabi mo kaya mo nang mag-isa. Napahawak ako sa aking leeg, ang ugat na tumitibok sa ilalim ng aking balat. Tama siya. 14 na taon na ang nakalipas nang sabihin ko sa kanya na kaya ko nang mag-isa. Na si Rafael ang aking magiging kasama, na hindi ko kailangan ng anumang protection mula sa aming pamilya. At ngayon narito ako, hawak ang mga piraso ng aking sirang buhay. Nagkamali ako, Mateo. Bulong ko, ang mga salita ay parang laso na lumalabas sa aking bibig. Nagkamali ako sa lahat ng pagkakataon. At ngayon, kailangan kong ayusin ito. Kailangan ko ng tulong mo. Ang katahimikan sa kabilang linya
ay tila tumagal ng isang siglo. Nang magsalita si Mateo, ang kanyang boses ay mas malambot, may bahid ng pag-aalala na hindi niya kayang itago. Saan ka pupunta ako? Isang oras ang lumipas nang dumating si Mateo sa aking apartment. Nakaupo ako sa sofa, hawak ang isang tasa ng kape na hindi ko nainom, ang mga mata ay nakatitig sa dingding. Nang pumasok siya, hindi siya agad nagsalita. Umupo siya sa harapan ko, ang kanyang mga mata ay maingat na pinagmamasdan ako. Ano ang nangyari? Tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Paano ko sasabihin sa kanya na ang lahat ng kanyang mga babala, ang lahat ng kanyang pag-aalala ay tama? Paano ko aaminin na ako si Sofia Reyes, ang babaeng kilala sa pagiging matalino at matapang ay naging bulag sa loob ng 14 na taon? Si Bianca, sabi ko, ang pangalan ay parang abdo sa aking dila. Sa harap ng lahat, sa harap ng mga bisita, sa harap ni Rafael, sinampal niya ako at walang gumawa ng kahit ano. Si Rafael, tumayo siya roon at nagpatuloy sa kanyang speech. Ang mga mata ni Mateo ay kumislap isang bahagyang paggalaw, ngunit nakita ko ang galit na sumiklab sa kanila. At ang pamilya Mendoza, sinabihan nila akong kalimutan ang nangyari. Na huwag kong sirain ang reputation ng pamilya, na ako ang may utang sa kanila. Umiling si Mateo, ang kanyang panga ay nanigas. Sobra na, Sofia, sobra na talaga. Oo, sang-ayon ko, ang aking boses ay pumutok. Sobra na, at ngayon gusto kong tapusin ito. Gusto kong kunin ang lahat ng akin. Ang lahat ng ibinigay ko sa kanila. Tumingin sa akin si Mateo, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot. Ano ang kailangan mo? Kailangan ko ng abogado, ang pinakamahusay. At kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa Mendoza Holdings. Ang lahat ng mga dokumento, ang lahat ng mga transaction. Lahat. Tumango si Mateo, ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa kanyang baba. May kilala ako, si Attorney Ramirez. Siya ang pinakamahusay sa mga kaso ng marital asset. Makakausap natin siya bukas. Bukas. Ulit ko, ang salita ay parang isang panata. Bukas magsisimula tayo. Kinaumagahan nakatayo ako sa harap ng isang mataas na gusali sa Makati. Ang mga salamin na bintana ay sumasalamin sa sikat ng araw. Sa tabi ko si Mateo, ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Pumasok kami sa lobby, ang malamig na hangin ng aircon ay humampas sa aking balat. Ang opisina ni Attorney Ramirez ay nasa 30 palapag. Nang pumasok kami, sinalubong kami ng isang babaeng nasa edad 50, ang kanyang mukha ay seryoso at profesional. Ang kanyang mga mata ay maingat na pinag-aralan ako na parang sinusukat ang aking halaga. Sofia Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa'yo. Umupo ka. Umupo kami sa harap ng kanyang mesa at agad kong inilabas ang mga dokumento. Nadala ko ang mga kontrata, ang mga bank statement, ang mga titulo ng ari-arian. Lahat ng ebidensya ng aking contribution sa Mendoza Holdings. Gusto kong kunin ang lahat. Sabi ko, ang aking boses ay walang pag-aalinlangan. Ang lahat ng aking inilagay sa pangalan ni Rafael. Ang lahat ng aking inilagay sa pangalan ng Mendoza. Lahat. Maingat na sinuri ni Attorney Ramirez ang mga dokumento, ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan sa bawat pahina. Pagkatapos ng ilang minuto, tumingin siya sa akin, ang kanyang ekspresyon ay nagbago, isang bahagyang pagtaas ng kilay, isang kislap ng interes. May kailangan kang malaman, Sofia. Sabi niya, ang kanyang boses ay bumaba. Ang iyong asawa si Rafael ay naglipat ng malaking halaga sa isang offshore account. 3 buwan na ang nakalilipas. Hindi ito rehistrado sa inyong joint assets. Ang mga salita ay parang suntok sa aking tiyan. 3 buwan na ang nakalilipas. 3 buwan bago ang party. Ibig sabihin, bago pa man ang lahat ng iyon, nagpaplano na siya. Naghahanda na siya. Ganoon ba? Sabi ko, ang aking boses ay kalmado sa kabila ng bagyo sa loob ko. Ngumiti ako, isang malamig matalim na ngiti. E di ipakita natin sa kanya kung sino ang totoong nagmamay-ari ng lahat. Kumuha ako ng panulat mula sa mesa at sinimulan kong pirmahan ang mga dokumento na inilatag ni Attorney Ramirez, ang mga papeles na magbibigay sa akin ng kontrol sa lahat ng aming pinagsaluhang ari-arian. Ang bawat pirma ay parang isang hakbang palayo sa babaeng ako noon. Pagkatapos ng 2 oras na tapos namin. Nang lumabas kami ng opisina, ang aking telepono ay nagsimulang mag-vibrate ng walang tigil. Si Rafael, 10 tawag. 20 mensahe, hindi ko sinagot.
Hindi ko binasa. Sa halip itinago ko ang telepono sa aking pitaka at tumingin kay Mateo. Ano ang susunod? Tanong niya. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol kay Bianca. Sabi ko, lahat. Nang gabing iyon nakaupo ako sa aking apartment. Ang mga ilaw ay dim, ang mga anino ay sumasayaw sa mga dingding. Ang aking telepono ay nakapatong sa mesa. Ang screen ay patuloy na nag-iilaw sa bawat bagong mensahe mula kay Rafael. Sofia, kausapin mo ako. Nag-aalala ko sa'yo. Hindi mo maintindihan. Kailangan kong ipaliwanag. Sofia, please, mahal kita. Mahal. Ang salitang iyon dati ay puno ito ng kahulugan para sa akin. Ngayon ito ay walang laman. Isang kasinungalingan na paulit-ulit kong pinaniwalaan. Tiningnan ko ang screen, ang mga salita ni Rafael ay kumikislap sa dilim. Nais kong tumawa, nais kong umiyak. Ngunit sa halip naramdaman ko ang isang bagay na mas malakas, isang kalmadong katiyakan, isang desisyon. Hindi ko sinagot ang kanyang mga mensahe. Hindi ko sinagot ang kanyang mga tawag. Sa halip kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang aking camera roll. May isang larawan doon, ang larawan mula sa party. Ang larawan ni Bianca, ang kanyang kamay ay nakataas, ang kanyang mukha ay puno ng paghamak. At sa likod niya si Rafael nakatayo nanunood, walang ginagawa. Tiningnan ko ang larawan ng matagal. Ang mga detalye, ang kanyang mga mata, ang kanyang mga kamay, ang kanyang postura. Sinuri ko ang bawat pulgada ng kanyang mukha. Naghahanap ng anumang senyales ng pagsisisi, anumang senyales ng pag-aalala. Wala. Hindi na ako iiyak para sa kanila, bulong ko sa dilim. Simula ngayon ako naman ang bahala. Kumatok ang pinto. Binuksan ko ito at nakita si Isa, ang aking matalik na kaibigan, nakatayo sa pintuan na may dalang makapal na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay may bahid ng pag-aalala. Sofia, sabi niya, ang kanyang boses ay malambot. Kailangan mong makita ito. Pumasok siya at inilapag ang folder sa mesa. Binuksan ko ito at nakita ko ang mga litrato ni Bianca. Ngunit hindi ito mga ordinaryong litrato. Ito ay mga litrato ng kanyang pagbisita sa isang klinika, isang OBGYN clinic. Ano ito? Tanong ko, ang aking boses ay pumutok. Umupo si Isa sa harapan ko, ang kanyang mga mata ay maingat na pinagmamasdan ng aking reaksyon. Si Bianca, buntis siya, Sofia, 3 buwan. Ang mga salita ay parang isang bomba na sumabog sa aking utak. 3 buwan. 3 buwan na ang nakalilipas noong nagsimula si Rafael na maglipat ng pera. 3 buwan na ang nakalilipas noong nagsimula ang lahat. Naramdaman ko ang aking mga kamay na nanginginig. Ang aking mga tuhod ay parang tutunaw, ngunit hindi ako umiyak. Hindi ko pinayagan ang aking sarili na umiyak. Buntis, ulit ko, ang salita ay parang isang lasa ng bakal sa aking bibig. Buntis siya sa anak ng aking asawa. Tumango si Isa, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit para sa akin. Oo, at may isa pa akong nalaman. Si Rafael, may plano siyang hiwalayan ka. Gusto niyang kunin ang lahat ng iyong bahagi sa kumpanya. Gusto niyang iwan kang wala. Umupo ako, ang aking isip ay mabilis na gumagana. Ang lahat ng mga piraso ay nagsimulang magkasya. Ang paglipat ng pera, ang pagiging malayo ni Rafael, ang pagdating ni Bianca, ang lahat ay bahagi ng isang plano. Hindi niya alam, sabi ko, ang aking boses ay kalmado, na ang lahat ng kanyang pinaghirapang itago ay nasa akin na ang lahat ng kanyang mga lihim ay nasa aking mga kamay. Tiningnan ako ni Isa, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot. Ano ang gagawin mo? Ngumiti ako, isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Gagawin ko kung ano ang dapat kong gawin. Kukunin ko ang lahat ng akin at ipapakita ko sa kanila kung sino ako. Kinuha ko ang folder mula sa mesa at dinala ito sa aking silid. Isinara ko ang pinto, ang dilim ay bumabalot sa akin. Umupo ako sa aking kama, hawak ang folder, ang mga litrato ni Bianca ay nakatingin sa akin. Hindi na ako iiyak para sa kanila. Ulit ko, ang mga salita ay parang isang panata. Simula ngayon ako naman ang bahala. Ang aking telepono ay nag-vibrate. Tiningnan ko ito, isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Karaniwan kong hindi sinasagot ang mga hindi kilalang numero. Ngunit sa gabing ito, may isang bagay na nag-udyok sa akin na sagutin ito. Hello, sabi ko, ang aking boses ay maingat. Sofit, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang lalaki. Pamilyar ang boses, ngunit hindi ko ito matukoy. Ako si Mateo.
Hindi si Mateo na kapatid mo. Mateo Reyes, ang pinsan mong nakalimutan mo na. Tumigil ang puso ko. Mateo Reyes. Ang pangalan ay parang isang alaala na matagal nang nakabaon. Isang alaala na sinubukan kong kalimutan. Isang alaala na sa lahat ng mga tao na ito ay nanatiling nakatago sa aking isipan. Mateo, bulong ko ang aking boses ay nanginginig. Ngunit, ikaw ay... Oo, sabi niya ang kanyang boses ay may kakaibang tono. Ako ang pinsan mong nawala. At ngayon babalik ako. May kailangan tayong pag-usapan, Sofia. May mga bagay na kailangan mong malaman. Tungkol sa iyong ama, tungkol sa iyong pamilya, tungkol sa lahat. Tumingin ako sa folder sa aking mga kamay. Ang mga litrato ni Bianca ay nakatingin sa akin. At pagkatapos tumingin ako sa bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa dilim. Ang gabi na ito na nagsimula bilang isang gabi ng pagpaplano ay naging isang gabing mga pagtuklas. Saan kas tanong ko, ang aking boses ay matatag. Malapit lang ako, makakapunta ako sa iyong apartment sa loob ng 30 minuto. 30 minuto ulit ko. Sige, hintayin kita. Ibinaba ko ang tawag. Umupo ako sa aking kama, ang folder sa aking mga kamay, ang pangalan ni Mateo Reyes ay umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang pinsan kong nakalimutan ko na. Ang pinsan na sa lahat ng mga tao na ito ay nanatiling isang anino sa aking nakaraan. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang kislap ng pag-asa. Hindi para sa aking kasal. Hindi para kay Rafael. Ngunit para sa katotohanan. Para sa mga sagot na matagal ko nang hinahanap. Kinuha ko ang folder at dinala ito sa sala. Umupo ako sa sofa, ang mga ilaw ay dim, ang mga anino ay sumasayaw sa mga dingding. At naghintay ako. Hindi mo ba naiisip, Sofia, na baka naman talagang hindi ka mahal ni Rafael kundi ang ginamit ka lang niya mula sa simula? Ang mga salitang iyon ang bumabati sa akin kahit bago pa man ako tuluyang makapasok sa loob ng restaurant. Nakaupo na si Mateo sa sulok, nakaharap sa pinto, ang mga mata ay nakatuon sa akin na parang matagal na niya akong hinihintay. Hindi ko alam kung gaano katagal ko siyang hindi nakita, 14 na taon, 20. Ang pinsan kong si Mateo Reyes, ang lalaking itinakwil ng aming pamilya dahil sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Mateo, sabi ko, ang boses ko ay paos habang lumalapit ako sa kanya. Ang aking mga paa ay parang may sariling isip, dahan-dahang humahakbang sa marbled floor ng restaurant na puro bulong at mahinang tugtog ng piano. Hindi siya tumayo para salubungin ako. Nanatili siyang nakaupo, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa, ang kanyang mga mata ay hindi ako iniwan. Mas matanda na siya kaysa sa pagkakakilala ko sa kanya. Mas matindi ang mga linya sa kanyang mukha, mas malalim ang mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang tindig ay nanatiling matatag, ang kanyang panga ay nakatikom na parang may itinatagong sikreto sa loob ng 2 dekada. Umupo ka, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. May mga bagay akong kailangang sabihin sa iyo na dapat mong nalaman noon pa man. Umupo ako sa tapat niya. Ang aking mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa, ang aking mga kuko ay tumutusok sa aking palad. 14 na taon akong nagtiis sa piling ni Rafael. 14 na taon akong naniniwala na ang aking pagmamahal ay sapat na. At ngayon, narito ang isang lalaking hindi ko na nakita simula noong ako'y dalaga pa, na nagsasabi sa akin na ang lahat ng pinanindigan ko ay isang kasinungalingan. Alam kong nahihirapan ka ngayon. Patuloy ni Mateo, ang kanyang mga mata ay naghahanap sa akin. Alam kong marami kang pinagdadaanan. Ngunit kailangan mong malaman ang totoo, Sofia. Kailangan mong malaman kung sino talaga si Rafael. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, ang aking boses ay halos bulong. Matagal ko nang hindi nakikita ang pamilya Reyes. Matagal ko nang hindi nakikita ang sarili kong dugo. Bakit ka nagpakita ngayon? Tumango si Mateo, ang kanyang mga mata ay lumiliman. 20 taon na ang nakalilipas, Sofia. 20 taon na ang nakalilipas, ako ay inakusahan ng pagnanakaw sa kumpanya ng ating pamilya. Sinabi nila na ako ang kumuha ng pondo ng Reyes Holdings. Sinabi nila na ako ang dahilan kung bakit halos bumagsak ang kumpanya noong panahong iyon. Alam ko, sabi ko, ang aking boses ay puno ng sakit. Naalala ko, ang lolo ay hindi na nakipag-usap sa iyo. Ang tita ay umiyak ng ilang buwan. Hindi ka na namin nakita pagkatapos noon. At alam mo ba kung sino ang nagplano ng lahat? Tanong niya, ang kanyang boses ay matalim. Sino ang naglagay ng mga peking dokumento sa aking desk?
Sino ang nagturo sa akin sa harap ng buong lupon? Tumigil ang puso ko. May isang bagay sa kanyang mga mata na nagsasabi sa akin na hindi ko gusto ang sagot. Ngunit kailangan kong malaman. Kailangan kong malaman ang lahat. Raphael, sabi niya, ang salita ay parang lason sa kanyang dila. Ang iyong asawa, ang lalaking minahal mo, siya ang nagplano ng lahat. Siya ang sumira sa akin. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang aking dibdib ay parang may humihigpit. Ngunit hindi ako umiyak. Hindi ko pinayagan ang aking sarili na umiyak. Paano bulong ko? Paano niya nagawa iyon? Paano niya nagawang sirain ka? Ngumiti si Mateo, isang ngiti na puno ng pait. Ginamit niya ang aking pagtitiwala. Noong panahong iyon, magkaibigan kami. Magkasama kaming nag-aral. Magkasama kaming nagtrabaho. Akala ko kapatid ko na siya. Ngunit may plano siya. May pangarap siyang abutin ang maging pinuno ng Mendoza Holdings. At para magawa iyon, kailangan niyang alisin ang lahat ng hadlang. Ako ang unang hadlang. At ako ang pangalawa. Sabi ko, ang mga salita ay parang lason sa aking bibig. Ako ang pangalawang hadlang. Tumango si Mateo. Oo, ikaw ang pangalawang hadlang. Hindi ka niya minahal, Sofia. Minahal niya ang iyong pera. Minahal niya ang iyong koneksyon. Minahal niya ang pangalan ng Reyes. Ngunit hindi ka niya minahal. Ang mga salita ay parang kutsilyo na bumabalot sa aking puso. 14 na taon, 14 na taon kong inisip na may pagmamahal sa aming kasal. 14 na taon kong inisip na ang aking pag-aalay ay may katuturan. At ngayon narito ang katotohanan, malamig, malupit at walang awa. May ebidensya ako. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Kinuha niya ang isang maliit na bag mula sa kanyang bulsa, isang itim na USB drive na nakapatong sa kanyang palad. Sa loob ng 20 taon, kinolekta ko ang lahat. Ang mga dokumento, ang mga transaksyon, ang mga sulat. Ang lahat ng nagpapatunay na si Raphael ay isang manloloko, na ang lahat ng kanyang tagumpay ay itinayo sa mga kasinungalingan. Tiningnan ko ang USB drive. Ang maliit na bagay na iyon, ang susi sa lahat ng katotohanan. Ang susi sa pagbagsak ng lalaking sumira sa akin. Bakit ngayon, tanong ko, ang aking boses ay nanginginig? Bakit hindi mo ito ibinigay sa akin noon pa man? Hindi ka pa handa noon. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay tapat. Noong panahong iyon, minamahal mo pa siya. Hindi mo pa nakikita ang katotohanan. Ngunit ngayon nakita mo na. Ngayon alam mo na kung sino siya. At ngayon handa ka na. Kinuha ko ang USB drive mula sa kanyang kamay. Ang malamig na plastic ay parang apoy sa aking palad. Ang lahat ng mga tao ng pagtitiis, ang lahat ng mga taon ng pag-aalay, lahat ng iyon ay nakapaloob sa maliit na bagay na ito. Kinamit ka niya, Sofia. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay malalim. At ngayon, oras na para ipakita natin sa kanya na hindi siya ang hari. Na hindi siya kailanman naging hari. Na ang lahat ng kanyang itinayo ay babagsak. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Paano ko sisimulan? Ngumiti siya, isang ngiti na may kislap sa kanyang mga mata. Simulan mo sa pagbawi ng iyong pangalan. Simulan mo sa pagpapakita sa kanya na ang Reyes ay hindi kailanman malilimutan. Makalipas ang 2 oras, nakaupo ako sa aking sasakyan, ang USB drive ay nasa aking kamay. Ang mga salita ni Mateo ay umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang lahat ng mga tao ng pagtitiis, ang lahat ng mga taon ng pag-aalay, lahat ng yon ay isang kasinungalingan. Ang aking kasal ay isang kasinungalingan. Ang aking pagmamahal ay isang kasinungalingan. Ngunit hindi na ako iiyak, hindi na ako magdudusa. Simula ngayon ako na ang bahala. Binuksan ko ang aking telepono at nakita ko ang isang mensahe mula kay Isa. Kumusta ang meeting, Pentan? Tanong niya. Kailangan kong makita ka, ang sagot ko. May bago akong natuklasan. Bago ko pa maipadala ang mensahe, nakita ko ang isang notification mula sa isang balita app. Ang headline ay nagpahinto sa akin. Mendoza Holdings sa krisis, nagtatago ang CEO Raphael Mendoza matapos ma-freeze ang mga corporate accounts. Ngumiti ako, isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Nagsisimula na ang pagbagsak. Ngunit hindi pa ito tapos at hindi pa ito malapit sa tapos. Kinabukasan, pumunta ako sa dating opisina ko, ang opisina na aking itinayo, ang opisina na aking ibinigay kay Raphael. Ang gusali ay pareho pa rin, ngunit ang pangalan sa harap ay iba na, Mendoza Holdings.
Ang pangalan na aking ipinagkaloob, ang pangalan na aking pinagtiisan. Tumayo ako sa harap ng gusali, ang aking mga mata ay nakatuon sa malaking karatula. Ang mga salita ni Mateo ay umaalingaw-ngaw sa aking isipan, ginamit kanya Sofia, at ngayon oras na para ipakita natin sa kanya na hindi siya ang hari. Hindi magtatagal yan, bulong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Ang pangalang iyon, hindi magtatagal. Pumasok ako sa gusali, ang aking mga takong ay pumapalakpak sa marbled floor. Ang mga empleyado ay tumingin sa akin, ang ilan ay nagulat, ang ilan ay nagtaka, ang ilan ay natakot. Ngunit hindi ko sila pinansin. Diretso akong pumunta sa aking dating opisina, ang opisina na aking itinayo, ang opisina na aking ibinigay. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko ang isang lalaking nakaupo sa aking dating upuan. Si Rafael, ang aking asawa, ang lalaking sumira sa akin. Sofia, sabi niya, ang kanyang boses ay nagulat. Ano ang ginagawa mo dito? Kukunin ko ang aking opisina. Sagot ko, ang aking boses ay kalmado. Kukunin ko ang lahat ng akin. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot. Sofia, huwag kang magpakatanga. Alam kong galit ka, ngunit galit. Ngumiti ako, isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Hindi ako galit, Rafael. Ako ay gising na. At ngayon makikita mo kung sino talaga ako. Kinuha ko ang isang folder mula sa aking bag at inilapag ito sa kanyang desk. Ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na ang karamihan sa mga ari-arian ng Mendoza Holdings ay pag-ari ng pamilya Reyes. Ang mga dokumento ito ay nagpapatunay na ang lahat ng iyong tagumpay ay itinayo sa aking sakripisyo. At ngayon, kukunin ko ang lahat ng iyon. Tiningnan niya ang folder, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat. Sofia, hindi mo magagawa ito. Hindi mo maaaring. Kaya ko, sabi ko, ang aking boses ay matatag. At gagawin ko. Simula ngayon, ang pangalan ng kumpanyang ito ay hindi na Mendoza Holdings. Ito ay magiging Reyes Holdings. At ikaw ay wala na. Ang kanyang mukha ay namutla. Sofia, pakiusap, pag-usapan natin ito. May mga anak tayo, may kasaysayan tayo. Kasaysayan. Tumawa ako, isang tawa na walang saya. Ang iyong kasaysayan ay isang kasinungalingan. Ang ating kasal ay isang kasinungalingan. Ang lahat ng iyong sinabi sa akin ay isang kasinungalingan. Hindi mo ako minahal. Minahal mo ang aking pera. Minahal mo ang aking pangalan. Ngunit hindi mo ako minahal. Hindi iyon totoo. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Mahal kita, Sofia. Mahal kita simula pa nung una. Huwag mo akong lokohin. Sabi ko, ang aking boses ay malamig. Alam ko ang lahat. Alam ko ang tungkol kay Bianca. Alam ko ang tungkol sa iyong plano. Alam ko ang tungkol sa lahat. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagmamakaawa naging takot. Sofia, pakiusap. Huwag mong gawin ito. May mga bagay tayong pag-uusapan. Wala na tayong pag-uusapan. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Simula ngayon ako na ang bahala. At ikaw? Ikaw ay babayaran ang lahat ng iyong ginawa. Tumingin ako sa kanya ng isang beses pa, ang lalaking aking minahal, ang lalaking sumira sa akin. At pagkatapos tumalikod ako at lumabas ng opisina, nang nasa hallway na ako, ang aking telepono ay nag-vibrate. Tiningnan ko ito, isang tawag mula kay Doña Carmen, ang aking biyenan. Ang babaeng hindi ako pinagtanggol noong gabing yon. Sinagot ko ang tawag, ang aking boses ay maingat. Hello, Sofia anak, sabi ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan ka namin. May nangyari kay Rafael, na aksidente siya. Tumigil ang puso ko, na aksidente. Ang mga salita ay parang isang bomba sa aking utak. Ngunit hindi ako naniwala. Hindi ako naniwala sa isang salita. Nasaan siya? Tanong ko, ang aking boses ay kalmado. Sa ospital, sabi niya. Kailangan ka namin, Sofia. Pakiusap. Pumunta ka dito. Tumingin ako sa folder sa aking mga kamay, ang folder na nagpapatunay sa lahat ng kasinungalingan ni Rafael. At pagkatapos tumingin ako sa bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa dilim. Pupunta akong, sabi ko, ang aking boses ay walang emosyon, ngunit hindi para sa kanya, para sa akin. Ibinaba ko ang tawag. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ngunit ang aking isip ay malinaw. Na-aksidente si Rafael. Ngunit hindi ako naniwala na ito ay isang aksidente. Hindi ako naniwala na ito ay nagkataon lamang. May isang bagay na hindi tama, may isang bagay na hindi ko nakikita. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang kislap ng hinala.
Hindi para kay Rafael, ngunit para sa mga taong nakapaligid sa kanya. May nagplano nito at kailangan kong malaman kung sino. Nang ibaba ko ang tawag, naramdaman ko ang lamig na kumalat sa aking dibdib. Na aksidente si Rafael. Ang lalaking minahal ko ng 14 na taon. Ang lalaking ngayon ay kinasusuklaman ko. Ngunit bakit may kakaibang kaba sa aking puso? Hindi ako naniwala. Hindi ako naniwala sa isang salita mula sa pamilyang iyon, ngunit kailangan kong malaman. Kailangan kong makita gamit ang aking sariling mga mata. Pagkapasok ko sa ospital, ang amoy ng antiseptiko ay tumama sa aking sentido. Ang bawat yabo sa malamig na sahig ay tila ba unti-unting binubura ang bawat pagdududa. O baka binubuo ang isang bagong kasinungalingan. Nang makita ko ang pinto ng silid ni Rafael, huminto ako. Ang aking kamay ay nanginginig sa hawakan ng pinto. Bakit ako nanginginig? Bakit ako natatakot? Hindi na dapat. Binuksan ko ang pinto at doon ko nakita ang eksenang hindi ko inaasahan. Nakahiga si Rafael sa kama, hindi isang galos, hindi isang bendahe, hindi kahit isang pasa. Nakangiti pa siya, nakangiti na parang walang nangyari. Parang hindi niya ako sinaktan, parang hindi niya ako ipinagpalit. Akala ko ba wala ka nang pakialam sa akin? Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kasiyahan. Ang aking dugo ay kumulo. Ang lahat ng takot na dala ko papasok ng ospital na iyon ay napalitan ng isang matinding galit. Napagtanto ko ito ay isang bitag. Isa itong pagtatanghal. Ginamit nila ang pagkakataong ito para akitin akong bumalik. Tumalikod ako. Ayokong makita ang kanyang mukha. Ayokong marinig ang kanyang boses. Ngunit bago pa ako makalabas ng pinto, naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking braso. Sofia, patawarin mo ako. Pabulong niyang sabi, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagkamali ako. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko. Nalilito ako, natatakot ako. Humarap ako sa kanya. Tiningnan ko ang kanyang mga mata, ang mga matang minsan kong minahal. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoo. Hindi pagsisisi, takot. Alam mo, Rafael, sabi ko, ang aking boses ay kalmado sa loob ng 14 na taon. Ito lang ang unang beses na humingi ka ng tawad sa akin. At hindi dahil nagsisisi ka, kundi dahil natatakot kang mawala ang lahat. Binitawan niya ang aking braso. Ang kanyang mukha ay namutla. Ngunit bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto. Pumasok sina Don Alejandro at Doña Carmen, ang aking biyenan. Ang mga taong hindi ako pinagtanggol noong gabing yon. Ang mga taong nagpatahimik sa akin para sa kapakanan ng pamilya. Sofit Gaza Fafian, sabi ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay mabigat at puno ng utos. Bilang manugang, may responsibilidad ka sa pamilyang ito. Hindi mo maaaring iwan si Rafael sa oras ng kanyang pangangailangan. Napangiti ako, isang ngiting malamig at walang saya. Responsibilidad, saan po ba yan nakasulat sa kasunduan na ginawa ninyo para lokohin ako? Namula ang mukha ni Don Alejandro. Huwag kang magsalita ng ganyan, Sofia. Kami ang nag-alaga sa iyo. Kami ang nagpatayo sa iyo. Kayo. Natawa ako, isang tawa na walang kaligayahan. Hindi po. Ako ang nagpatayo sa inyo. Ang aking pamilya ang nagpatayo sa inyong kumpanya. Ang aking pera, ang aking koneksyon, ang aking sakripisyo. Lahat ng iyon ay akin. At ngayon kukunin ko ang lahat. Bago pa man sila makasagot, may pumasok na isa pang tao sa silid. Si Bianca. Nakasuot siya ng mamahaling damit. Ang kanyang tiyan ay bahagyang umbok, isang senyales na hindi ko maaaring baliwalain. Nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng tagumpay. Ang kanyang mga labi ay nakaangat sa isang ngiting puno ng pang-aalipusta. Sofia, wag mo nang pahirapan si Rafael. Sabi ni Bianca, ang kanyang boses ay matamis, ngunit may nakatagong lason. Mahal niya ako, at mahal ko siya. Tiningnan ko si Rafael. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. At hindi siya nagpahalata ng kahit anong pagtanggi. Hindi siya nagsalita. Hindi siya kumibo. Tahimik lang siyang nakatayo, nakatingin sa akin tulad ng isang duwag na hindi kayang harapin ang kanyang mga kasalanan. Mahal ka niya, sabi ko, ang aking boses ay malamig. Mahal ka niya, ngunit hindi niya kayang iwan ang aking pera. Mahal ka niya, ngunit hindi niya kayang mawala ang aking pangalan. Kung mahal ka talaga niya, bakit hindi ka pa niya pinakasalan? Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Ang kanyang mga pisngi ay namula sa galit, ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataong sumagot. Kinuha ko ang isang folder mula sa aking bag. Inilapag ko ito sa mesa sa harap nila.
Ang what dokumento ay yung isang patunay, isang ebidensya ng kanilang mga kasinungalingan, ng kanilang pandaraya, ng kanilang pagtataksil. Ito ang lahat ng ebidensya ng pandaraya ninyo. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. May 48 oras kayo para umalis sa opisina ng Reyes Holdings. Namutla si Rafael. Sofia, huwag mong gagawin ito. Mawawasak tayo. Umiling ako. Hindi tayo ikaw. Tumingin ako sa kanilang lahat kay Rafael, kay Bianca, kina Don Alejandro at Doña Carmen. Ang mga taong minsan kong tinawag na pamilya. Ang mga taong sumira sa akin. 14 na taon, sabi ko ang aking boses ay puno ng pait. 14 na taon kong inalagaan ang pamilyang ito. 14 na taon kong itinaguyod ang pangalang Mendoza. At paano ninyo ako binayaran sa pamamagitan ng pagtataksil, sa pamamagitan ng panloloko, sa pamamagitan ng pagtrato sa akin na parang wala akong halaga. Tumalikod ako, ayoko nang makita ang kanilang mga mukha. Ayoko nang marinig ang kanilang mga dahilan. Sofia, pakiusap, sigaw ni Rafael. Huwag mong iwanan. Itigil mo na. Putol ko sa kanya. Itigil mo na ang pagpapanggap. Hindi mo ako mahal. Hindi mo minahal. Minahal mo lang ang aking pera. Minahal mo lang ang aking pangalan. At ngayon kukunin ko ang lahat ng iyon. Lumabas ako ng silid. Ang aking mga paa ay mabigat, ngunit ang aking puso ay magaan. Sa unang pagkakataon naramdaman ko ang kalayaan. Sa unang pagkakataon naramdaman ko ang kapangyarihan. Ngunit habang naglalakad ako sa hallway, ang aking telepono ay nag-vibrate. Isang mensahe mula kay Mateo. Nasa labas ako, may ipapakita ako sa iyo na mas malaki pa. Tumigil ako, mas malaki pa ang maaaring mas malaki pa kaysa sa lahat ng ito. Lumabas ako ng ospital. At doon sa harap ng isang itim na sasakyan, nakatayo si Mateo, ang aking kapatid, ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko. Sofia, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. May kailangan kang makita. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. At sa loob nakaupo ang isang babaeng matanda. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. At sa sandaling iyon, may kakaibang koneksyon ang naramdaman ko sa kanya, isang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Sofia, bye, sabi ng matandang babae, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng emosyon. May kailangan kang malaman tungkol sa anak ko at tungkol sa'yo. Tiningnan ko si Mateo. Tiningnan ko ang matandang babae. At sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang mundo ko ay malapit ng gumuho muli. Ngunit hindi tulad ng dati. Sa pagkakataong ito, handa na ako. Sino ka? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pag-iingat. Ngumiti ang matandang babae, isang ngiting puno ng sakit at pag-asa. Ako si Elena, ang ina ni Rafael, at may mga bagay akong kailangang sabihin sa'yo. Mga bagay na itinago ko sa loob ng 14 na taon. Umupo ako sa loob ng sasakyan, ang pinto ay bahagyang nakabukas. Ang lamig ng hangin sa labas ay hindi tumutugma sa init na nararamdaman ko sa aking dibdib. Nasa harapan ko si Elena, ang ina ni Rafael. Ang babaeng hindi ko pa nakikilala sa loob ng 14 na taon kahit nakasal ako sa kanyang anak. Sofia, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Alam kong marami kang tanong at narito ako para sagutin ang lahat ng yon. Tumingin ako kay Mateo. Tumango siya, isang senyales na ligtas ang babaeng ito. Kaya pumasok ako sa sasakyan, isinara ang pinto at hinarap si Elena. Bakit ngayon lang? Tanong ko, ang aking boses ay mahina. 14 na taon. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang kahit ano? Napabuntong hininga si Elena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinawakan niya ang kanyang kwintas, isang lumang kwintas na may kupas na larawan. Dahil natakot ako, bulong niya. Natakot ako sa sasabihin mo. Natakot ako na baka isipin mong ako rin ay katulad nila. Pumikit ako. Ang alaala ng mga Mendoza ay bumalik, ang kanilang mga malamig na titig, ang kanilang mga mapanghusgang salita. Ngunit sa harap ko ngayon ay isang babaeng mukhang pagod na pagod sa buhay. Sabihin mo sa akin, sabi ko, sabihin mo sa akin ang totoo. Tumingin si Elena sa labas ng bintana, parang may hinahanap sa dilim ng gabi. Si Rafael, simula niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi siya anak ni Don Alejandro. Nanlamig ako. Ano? Umiling si Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pinilit ni Alejandro na pakasalan ako. May utang ang pamilya ko sa kanya, malaking utang. At ang tanging paraan para bayaran iyon ay ang pakasalan ako. Ngunit hindi niya ako minahal. Hindi niya minahal si Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Lumaki si Rafael na naririnig ang mga salitang,
Hindi ka karapat-dapat. Wala kang silbi, bobo ka. Sinabi sa kanya ng ama niya araw-araw na hindi siya magiging kahit ano, na wala siyang halaga. Tiningnan ako ni Elena, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Kaya naman Sofia, nang makita ni Rafael ang iyong kabaitan, ang iyong pagmamahal, hindi niya alam kung paano iyon tanggapin. Hindi natutong magmahal si Rafael dahil hindi siya minahal ng tama. Tumigil siya, ang kanyang boses ay naging matigas. Ngunit hindi iyon dahilan para saktan kanya. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa aking pisngi. Hindi ko alam kung para kanino, para kay Rafael, para kay Elena, or para sa aking sarili. Bakit mo sinasabi sa akin ito ngayon? Tanong ko. Bakit hindi mo sinabi noon? Kinuha ni Elena ang isang lumang notebook mula sa kanyang bag. Ang pabalat nito ay kupas na, ang mga pahina ay dilaw na. Ibinigay niya ito sa akin. Ito ang aking tala-arawan, sabi niya. Mula 30 taon na ang nakalipas, may mga bagay akong itinago sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ngayon, kailangan mong malaman ang totoo. Binuksan ko ang notebook. Ang mga sulat kamay ay kupas na, ngunit nababasa ko pa rin ang mga salita. At doon sa isang pahina nakita ko ang isang pangalan na nagpabilis ng aking pintig ng puso. Reyes Bulongko. Bakit narito ang pangalan ng pamilya ko? Tumingin si Elena sa akin, ang kanyang mga mata ay seryoso. Dahil may utang si Alejandro sa pamilya Reyes. Matagal na panahon na ang nakalipas bago ka pa ipinanganak. Nalaki ang aking mga mata. Ano? Tumango si Elena. May kasunduan si Alejandro sa iyong lolo. Isang kasunduan na hindi niya natupad. At nang makilala ka ni Rafael, nakita ni Alejandro ang pagkakataon na bayaran ang kanyang utang sa pamamagitan ng pagpapakasal sa iyo. Ang mundo ay tila umikot sa paligid ko. Ang lahat ng mga taon na iyon, ang pagmamahal na ibinigay ko, ang sakripisyo, na ginawa ko, lahat ng iyon ay bahagi ng isang plano, isang kasunduan na ginawa bago pa ako isinilang. Bayi, sabi ni Elena, ang kanyang kamay ay hinawakan ng akin. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Hindi mo kasalanan na ginamit ka nila. Karapat-dapat kang mahalin ng tama. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman kong may nakakaintindi sa akin. Hindi bilang si Sofia Reyes ang mayamang asawa. Hindi bilang si Sofia Mendoza ang tahimik na babae. Kung hindi bilang si Sofia ang babaeng nasaktan, ang babaeng niloko, ang babaeng karapat-dapat sa katotohanan. Hinawakan ko ang kamay ni Elena. Salamat, Bulongko. Salamat sa pagsasabi sa akin ng totoo. Ngumiti si Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Alagaan mo ang sarili mo, Sofia. Huwag mong hayaang sirain kanila. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, nagpaalam ako kay Elena. Sumakay ako sa aking sasakyan. Ang notebook ay nakasiksik sa aking dibdib. Pagdating ko sa aking apartment, binuksan ko ang notebook at sinimulang basahin ang bawat pahina. Ang basolita ni Elena ay nagpinta ng isang larawan ng isang lalaking sakim, isang lalaking handang sirain ang sinuman para sa kanyang kapakanan. At habang binabasa ko, natuklasan ko ang isang bagay na mas nakakagulat. 20 taon na ang nakalipas. Bago pa ako nakilala si Rafael. Sinubukan ni Don Alejandro na kunin ang ari-arian ng pamilya Reyes. Hindi sa pamamagitan ng kasal, kundi sa pamamagitan ng pandaraya. Kumuha ako ng telepono at tinawagan si Mateo. Mateo, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Hindi ito tungkol sa akin at kay Rafael. Ito ay tungkol sa isang digmaan na nagsimula bago pa ako isinilang. Sandaling tumahimik si Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Si Don Alejandro, sabi ko. May kasaysayan siya sa pamilya natin. At hindi ito natapos sa kasal ko kay Rafael. Ito ay simula pa lamang. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Mateo. Tumingin ako sa notebook, ang mga pahina ay puno ng mga lihim. Kailangan kong malaman ang lahat. Kailangan kong malaman kung ano pa ang itinago nila. Pagkatapos ng tawag, pumunta ako sa aking kwarto. Sa likod ng aking aparador may isang lumang safe, isang safe na minana ko mula sa aking lolo. Binuksan ko ito, ang aking mga kamay ay nanginginig. Sa loob nakita ko ang isang lumang sobre. Ang sulat kamay sa harap nito ay pamilyar, ang sulat kamay ng aking lolo. Binuksan ko ang sobre. Sa loob may isang dokumento, ang huling habilin at testamento ng aking lolo. Ing mga salita ay puno ng karunungan, ngunit ang huling linya ay nagpabilis ng aking pintig ng puso. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nagising ka na. Ang lahat ng ito ay sayo, ngunit kailangan mong labanan ito. Tumingin ako sa dokumento.
Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang aking lolo namatay siya noong ako ay 10 taong gulang pa lamang. Ngunit sa mga salitang ito parang buhay pa rin siya, parang alam niya na darating ang araw na ito. Lolo Ken, bulong ko, ano pa ang alam mo? Ano pa ang itinago mo? Ngunit walang sagot. Tanging ang katahimikan ng gabi ang sumalubong sa akin. At sa katahimikang iyon, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng ito, ang mga lihim, ang mga kasinungalingan, ang mga planong sinimulan bago pa ako ipinanganak. Ngunit hindi ako natakot. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang lakas. Ang lakas na nagmumula sa katotohanan. Ang lakas na nagmumula sa pagkakaroon ng isang mission. Isinara ko ang safe. Tumingin ako sa notebook ni Elena at sa huling habilin ng aking lolo, lalaban ako ang bulong ko sa dilim. Para sa aking sarili, para sa aking pamilya, at para sa lahat ng itinago nila sa akin. Kailangan mong patunayan na baliw ka, Sofia, para mailigtas mo ang pangalan ng pamilya Mendoza. Napatigil ako. Ang mga salitang iyon, binigkas ng biyenan kong si Doña Carmen, ay tumago sa bawat bahagi ng pagkatao ko. Naramdaman kong nanigas ang buong katawan ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Ang mga mata ko ay nakatitig sa kanya, hinahanap ang anumang bakas ng biro o pagkakamali. Wala! Halos hindi ko narinig ang sariling boses. Alam mo naman kung gaano kahalaga ang pangalan natin sa lipunan. Patuloy niya, ang kanyang boses ay kalmado at malamig. Kung magpapatuloy ka sa mga kalokohang ito, ang paghahabol ng diborsyo, ang pagkuha ng mga ari-arian, masisira ang lahat. Kaya gagawin natin ito ng maayos. Sasabihin nating may sakit ka. Kailangan mong magpatingin sa doktor. Kailangan mong patunayan na hindi ka matino. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. 14 na taon. 14 na taon kong ibinigay ang lahat sa pamilyang ito. Ang aking kabataan, ang aking lakas, ang aking kayamanan, lahat ng iyon ay inialay ko sa kanila. At ngayon ito ang kabayaran. Hindi lamang nila kinukuha ang lahat sa akin, gusto nilang sirain ako. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ngunit hindi ako umiyak. Hindi ko ipapakita sa kanya ang aking kahinaan. Hindi ako baliw, Doña Carmen. Sinabi ko, ang aking boses ay nanginginig ngunit matatag. At hindi ko ipagpatuloy ang kasinungalingang ito. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay malamig. Isipin mo ang iyong sasabihin, Sofia. Alam mo kung ano ang kaya naming gawin. Alam mo kung ano ang nangyari sa mga sumalungat sa amin. Alam ko. Sagot ko, ang aking puso ay mabilis na tumibok. At alam ko rin kung ano ang nangyari sa mga nagtaksil sa pamilya Reyes. Ang kanyang mukha ay namutla. Sandaling nag-iba ang kanyang ekspresyon, isang kisap ng takot, na mabilis niyang itinago. Huwag kang magaling-galing, Sofia. Hindi mo alam kung sino ang kalaban mo. Hindi ko alam, ngumiti ako ng mapait. Alam ko ang lahat, Doña Carmen. Alam ko ang tungkol sa kasunduan. Alam ko ang tungkol sa utang. Alam ko ang tungkol sa pandaraya ng iyong asawa, 20 taon na ang nakalipas. Ang katahimikan ay bumagsak sa pagitan namin. Ang kanyang mga mata ay lumawak isang sandali ng pagkatigilan na nagpapatunay sa lahat ng aking pinaghihinalaan. Saan mo narinig ang mga yon? Ang kanyang boses ay nanginginig na. Hindi mahalaga ang sagot ko. Ang mahalaga ay tapos na ang pagtatago, tapos na ang kasinungalingan. At bukas sasabihin ko sa buong mundo kung sino talaga ang pamilya Mendoza. Umalis ako nang hindi naghihintay ng kanyang sagot. Ang aking mga paa ay mabilis na humakbang, ang aking puso ay mabigat. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nadarama, ang lakas. Kinabukasan, tumayo ako sa harap ng mga kamera. Ang bulwagan ay puno ng mga mamamahayag, ang kanilang mga kamera ay nakatutok sa akin. Sa unang pagkakataon sa 14 na taon, ako ay nakaharap sa publiko, hindi bilang si Sofia Mendoza, ang tahimik na asawa, kundi bilang si Sofia Reyes, ang babaeng may sariling pangalan. Si Isa ay nakatayo sa aking tabi, ang kanyang kamay ay bahagyang humawak sa aking braso. Kaya mo yan, bulong niya. Tumingin ako sa harap. Ang mga ilaw ay maliwanag. Ang mga tanong ay handa ng bumuhos. Ngunit sa aking isipan, tanging ang mga salita ng aking lolo ang aking naririnig. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nagising ka na. Huminga ako ng malalim, itinaas ko ang aking ulo, at nagsalita ako. Ako si Sofia Reyes. Sinabi ko, ang aking boses ay malinaw at matatag. Hindi ako si Sofia Mendoza, at hindi ko na ipagpapatuloy ang kasinungalingang ito. Ang bulwagan ay natahimik.
Ang mga camera ay patuloy na kumukuha, ngunit walang nagsalita. Ang aking mga salita ay nakabitin sa hangin, isang deklarasyon na matagal ko nang dapat gawin. In the past 14 years, I have supported my husband Rafael Mendoza in building what the public knows as Mendoza Holdings. Ngunit ang hindi ninyo alam, ang hindi ninyo nakita ay ang katotohanan. Ang kumpanyang iyon ay hindi nagsimula sa kanyang talento. Nagsimula ito sa aking pamilya, sa aming pera, sa aming relasyon, sa aming teknolohiya. Iwal talat kayag at nagbulungan, ang nga camera ay kumikislap. Inilaan ko ang lahat sa kanya. Ang aking oras, ang aking lakas, ang aking kayamanan. At bilang kapalit, ano ang natanggap ko? Pagkakanulo, panloloko. At ang pinakamasama, ang pagtrato sa akin na parang wala akong halaga. Inilabas ko ang isang folder mula sa aking bag. Ang mga dokumento sa loob ay maingat kong inihanda, mga ebidensya na kinolekta ko sa mga nakaraang linggo. Ngunit hindi na ito magpapatuloy. Ngayon, inihahain ko ang diborsyo at higit sa lahat binabawi ko ang lahat ng aking ibinigay. Ang Mendoza Holdings, ang kumpanyang itinayo gamit ang kayamanan ng pamilya Reyes, ay hindi na pag-aari ni Rafael Mendoza. Binuksan ko ang folder at ipinakita sa mga camera ang mga dokumento. Ito ang mga ebidensya ng financial fraud. Ito ang mga patunay na ang mga pondo ng kumpanya ay inilipat sa mga personal na account ni Rafael. At ito, kinuha ko ang isa pang dokumento, ang patunay na ang teknolohiyang ginagamit ng Mendoza Holdings ay pag-aari ng pamilya Reyes, hindi ng pamilya Mendoza. Ingwang bulwagan ay sumabog sa mga tanong. Ngunit hindi ko na kailangang sagutin ang mga ito. Ang aking mensahe ay malinaw. Ang aking laban ay nagsimula na. Pagkatapos ng press conference, ang aking telepono ay hindi tumigil sa pag-ring. Ang una ay si Don Alejandro. Ano ang ginawa mo, Sofia? Sinira mo ang aming pamilya. Sinira mo ang aming pangalan. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Ang inyong pangalan, malamig kong sagot. Ang pangalang iyon ay itinayo sa mga kasinungalingan at ngayon babagsak ito. Hindi mo alam ang iyong ginagawa. Sisira kita. Wala kang mapapala dito. Subukan mo lang, Don Alejandro. Ngunit tandaan mo, alam ko ang lahat. Alam ko ang tungkol sa kasunduan. Alam ko ang tungkol sa pandaraya. At alam ko ang tungkol sa iyong anak. Ang katahimikan sa kabilang linya ay nagsabi sa akin na tumama ako sa ugat. Ano ang ibig mong sabihin? Tanungin mo ang iyong asawa, sagot ko. Tanungin mo si Elena, alam niya ang lahat. Ibinaba ko ang tawag. Hindi nagtagal, ang isang mensahe ay pumasok sa aking telepono mula kay Rafael. Sisira kita, wala kang mapapala dito. Tiningnan ko ang mensahe. Ang mga salita ay puno ng galit, ngunit sa likod nito naramdaman ko ang takot ng isang taong nawawalan ng control. Binuksan ko ang mensahe, at sa halip na sagutin, pinindot ko ang delete. Ang kanyang mga banta ay hindi na nakakaapekto sa akin. Ang tanging bagay na mahalaga ay ang aking laban. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula ang kanilang paghihiganti. Kumakalat na ang balita, sabi ni Isa, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Bianca, nagkakalat siya ng mga chismis tungkol sa'yo. Tiningnan ko ang aking telepono. Ang social media ay puno ng mga post, mga accusation na ako ay nangangalunya, na ako ay may sakit sa pag-iisip, na ako ay sira ang ulo. Ang mga larawan ay kinuha mula sa mga lumang event, mga larawan na nagpapakita sa akin sa mga sitwasyon na maaaring i-misinterpret. Kailangan nating kumilos, sabi ni Isa. Kailangan nating i-correct ang mga ito. Hayaan mo silang. Sagot ko, ang aking boses ay kalmado. Habang mas marami silang kasinungalingan, mas marami tayong ebidensya. Pero Sofia, isa, naiintindihan mo ba? Ang bawat kasinungalingang kanilang ikinakalat ay isang pagkakataon. Ang bawat maling accusation ay isang patunay na sila ay desperado, at ang mga desperadong tao ay nagkakamali. Ngumiti si Isa, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Palagi kang matalino, Sofia, ngunit minsan nakakatakot ka. Natuto ako mula sa pinakamahusay na sagot ko. Natuto ako mula sa aking lolo. Kinabukasan, inilabas ko ang aking susunod na hakbang. Ang mga dokumento na aking inihanda, mga ebidensya ng pagtanggap ni Bianca ng pera mula sa charity fund ng Mendoza Holdings, ay ipinadala sa mga autoridad. Hindi nagtagal, ang balita ay kumalat, si Bianca Villanueva ay inaresto dahil sa embezzlement. Ang tawag ay dumating sa gabi, si Rafael. Sofia, please, ang kanyang boses ay puno ng despresyon. Huwag mong gawin ito sa akin. Mahal kita. Mahal mo ako. Natawa ako ng mapait.
O mahal mo ang pera ko? Sabihin mo sa akin, Rafael, kung wala akong pera, kung wala akong pangalan, mamahalin mo pa ba ako? Siyempre, tigilan mo na ang pagsisinungaling, putol ko sa kanya. Alam ko ang lahat. Alam ko ang tungkol sa iyo at kay Bianca. Alam ko ang tungkol sa mga plano mo. Alam ko ang tungkol sa kasunduan ng iyong ama. Sofia, hindi mo naintindihan. Hindi ko kailangang intindihin, sagot ko. Ang kailangan ko lang gawin ay manalo, at mananalo ako, Rafael. Hindi para sa iyo, hindi para sa kanila, para sa aking sarili. Ibinaba ko ang tawag. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ngunit ang aking puso ay matatag. 2 linggo ang lumipas. Ang korte ay naglabas ng desisyon. Ang lahat ng ari-arian na nakatayo sa pangalan ni Rafael, ang mga bahay, ang mga sasakyan, ang mga account, ay ibinalik sa akin. Ang Mendoza Holdings ay opisyal na pinalitan ng pangalan, Reyes Holdings. Nakatayo ako sa harap ng korte, ang aking ulo ay mataas. Sa kabila ng silid nakita ko si Rafael, ang kanyang mukha ay putla, ang kanyang mga mata ay walang laman. Ang lalaking minsan kong minahal ay wala na. Sa kanyang lugar ay isang multo, isang taong nawala ang lahat. Sinubukan niyang magsalita, ngunit hindi ko siya pinansin. Ang aking mga paa ay dinanala ako palayo, ang aking isipan ay puno ng mga susunod na hakbang. Ngunit hindi natapos ang digmaan doon. Si Don Alejandro ay inaresto makalipas ang ilang araw, mga kaso ng tax evasion at money laundering. Ang balita ay kumalat sa buong bansa. Ang dating makapangyarihang pamilya Mendoza ay gumuho. Isang hapon habang ako ay nasa aking opisina, ang sekretarya ay nag-anunsyo ng isang bisita. Doña Carmen Mendoza, sabi niya. Tumingin ako sa pinto. Ang matandang babae, ang babaeng minsang nag-utos sa akin, na patunayan na ako ay baliw, ay nakatayo sa harap ko. Ang kanyang mukha ay pagod, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sophie, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo kami, hindi namin alam ang ginagawa namin. Tumayo ako, lumapit ako sa kanya, at sa isang hakbang na nagulat sa aking sarili, inalalayan ko siya. Hindi ko kayo mapapatawad. Sinabi ko, ang aking boses ay mahinahon. Ngunit hindi ko rin kayo kayang kamuhian. Umalis na lang kayo. Ang kanyang mga luha ay bumagsak. Sophia, please. Wala na akong maibibigay sa inyo. Putol ko. Ang lahat ng ibinigay ko sa inyo, ang aking oras, ang aking lakas. Ang aking pagmamahal ay kinuha ninyo ng walang utang na loob. Ngayon ang tanging hiling ko ay umalis kayo sa aking buhay. Tumingin siya sa akin ng matagal. At sa kanyang mga mata nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, pagsisisi, tunay na pagsisisi. Pasensya ng bulong niya bago tumalikod at umalis. Nang gabing iyon, tumayo ako sa balkonahe ng aking apartment. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa ibaba, isang tanawin na minsan kong pinangarap na ibahagi kay Rafael. Ngunit ngayon, ako ay nag-iisa, at sa unang pagkakataon ang pag-isa ay hindi masakit. Nagawa mo na, sabi ni Mateo papalapit sa akin. Panalo ka na. Hindi ito tungkol sa panalo. Sagot ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa abot tanaw. Ito ay tungkol sa pagiging malaya. Malaya ka na, sabi niya. Malaya ka na sa kanila. Malaya ka na sa lahat ng kasinungalingan. Ngumiti ako. Malaya na ako. Ngunit bago ko pa matapos ang aking pangungusap, ang aking telepono ay nag-ring. Ang numero ay hindi pamilyar, ngunit ang boses sa kabilang linya ay nagpabilis ng aking puso. Sofia Reyes, may emergency po. Si Rafael Mendoza nagtangkang magpakamatay siya. Ang mundo ay tila huminto. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa harap ko, ngunit hindi ko na sila nakikita. Ang tanging naririnig ko ay ang mga salitang iyon, mga salitang magpapabago sa lahat. Sophie, ang boses ni Mateo ay puno ng pag-aalala. Ano ang nangyari? Tumingin ako sa kanya, ang aking mga kamay ay nanginginig. Si Rafael, nagtangkang magpakamatay siya. Ang katahimikan ay bumagsak sa pagitan namin. Ang mga tanong ay umikot sa aking isipan, totoo ba ito? Or ito ba ay isa pang laro? Isa pang kasinungalingan? Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay, ang malinaw, ang digmaan ay hindi pa tapos. Alam kong darating ka. Hindi mo talaga kayang iwan ako, Sofia. Kahit anong gawin mo, andito ka pa rin, babalik at babalik ka sa akin. Ang boses na yon, ang kampante mapagkunwari na boses na yon. Nakatayo ako sa pintuan ng silid ospital, ang aking mga paa ay tila nakapako sa sahig. Ang aking dibdib ay humihigpit, ang bawat paghinga ay parang may tumutusok na karayom sa aking baga. Nakita ko si Rafael nakahiga sa kama, ang kanyang kanang braso
ay nakabalot ng bendahe. Ang kanyang mga mata ay nakabukas nakatitig sa akin na may halong tagumpay. Para siyang manlalaro na sigurado na sa panalo. Pero hindi ko pinansin ang kanyang mga salita. Tiningnan ko ang kanyang braso, ang bendahe, at ang maliit na bahid ng dugo na halos hindi nakikita. Masyadong mababaw, masyadong malinis. Ang aking puso na ilang minuto ang nakalipas ay mabilis na tumibok dahil sa takot ay nagsimulang huminahon. Ang takot ay napalitan ng isang malamig malinaw na pag-unawa. Isa na namang laro. Rafael, ang aking boses ay paus ngunit matatag. Huwag mo akong lokohin. Ang kanyang ngiti ay bahagyang naglaho. Ano ang ibig mong sabihin? Lumapit ako ng ilang hakbang, sapat na upang makita ko ng malinaw ang kanyang braso. Ang hiwa ay mababaw, isang sugat na hindi sapat upang maging panganib sa buhay. Isang sugat na ginawa upang magmukhang trahedya, ngunit hindi upang talagang tapusin ang buhay. Alam kong hindi ka talaga nagtangkang magpakamatay. Sabi ko, ang aking boses ay tahimik ngunit matalim. Ginawa mo ito para mapabalik ako, para maawa ako sa'yo, para makontrol mo ako kahit isang huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang kampanteng ngiti ay napalitan ng isang bagay na mas madilim. Sofia, hindi mo maintindihan. Ako ay nagpapakamatay, putol ko ang aking kilay ay nagtaas. Rafael, nakita ko na ang mga taong talagang gustong mamatay. Ang kanilang mga sugat ay malalim. Ang kanilang mga mata ay walang laman. Pero ikaw, Tahan, tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ikaw ay naghahanap ng audience, hindi ng kamatayan. Ang katahimikan ay bumagsak sa pagitan namin. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang pag-ugong ng mga makina sa ospital at ang aking sariling paghinga. Pagkatapos, dahan-dahan ang kanyang mukha ay nagbago. Ang pagkukunwari ay nahulog. Sa lugar nito ay isang pagod na pagod, isang lalaking nawala na ang lahat ng maskara. Bakit ka pumunta? Tanong niya, ang kanyang boses ay biglang mahina. Kung alam mong laro lang ito, bakit ka pa pumunta? Tumigil ako. Ang tanong ay tumama sa akin hindi dahil ito ay mahirap sagutin, kundi dahil hindi ko rin alam ang sagot. Bakit nga ba ako pumunta? Siguro sa isang bahagi ng aking puso. May bahagi pa rin na natatakot. Na may bahagi pa rin na naniniwala sa mga pangako. Na may bahagi pa rin na umaasa na ang lalaking minahal ko ay totoo. Ngunit ang pag-asang iyon ay patay na. Natagpuan ko ito sa libingan ng lahat ng aking mga pangarap. Hindi ko alam to. Sagot ko ng matapat. Siguro kailangan kong makita gamit ang aking sariling mga mata. Kailangan kong patunayan sa aking sarili na wala nang natitira. Ang kanyang mga mata ay kumurap. Sofia, nandito ako para tapusin ito, Rafael, hindi para iligtas ka. Ang kanyang katawan ay tila lumiit. Ang dating makapangyarihang CEO, ang lalaking minsang nagpatayo ng isang imperyo, gamit ang aking mga kamay, ay tila isang maliit na bata sa harap ko. Sofia, alam kong nagkamali ako. Ang kanyang boses ay nanginginig. Alam kong marami akong ginawang mali, pero hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan ko. Hindi mo alam kung paano ako pinalaki. Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang aking ama, si Don Alejandro, hindi niya ako minahal. Hindi kailanman. Itinuro niya sa akin na ang pagmamahal ay control, na ang pagmamahal ay pagmamay-ari, na kung hindi mo kayang kontrolin ang isang tao, hindi mo siya karapat-dapat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko alam kung paano magmahal ng tama. Itinuro sa akin na ang pagmamahal ay control, na ang pagmamahal ay pagmamay-ari. Tiningnan ko siya. Ang lalaking ito, ang lalaking minsang minahal ko ng buong puso, ay nagbubunyag ng kanyang mga sugat. At sa isang sandali nakaramdam ako ng awa. Ngunit ang awa ay hindi pagpapatawad. Naiintindihan ko ang sakit mo, Rafael. Sabi ko, ang aking boses ay mahinahon. Naiintindihan ko na hindi mo pinili ang iyong pagkabata. Na hindi mo pinili ang iyong ama. Na hindi mo pinili ang mga sugat na dinala mo. Lumapit ako ng isang hakbang. Ngunit hindi iyon dahilan para saktan mo ako. Hindi iyon dahilan para gawin akong biktima. Lahat tayo ay may pinagdadaanan, Rafael. Lahat tayo ay may mga sugat. Ngunit hindi lahat ay pinipiling manakit ng iba. Ang kanyang mga luha ay bumagsak. Sofia, please, pinili mo ang kasakiman. Patuloy ko, ang aking boses ay hindi nagbabago. Pinili mo ang kasinungalingan. Pinili mo si Bianca. Pinili mo ang iyong sarili paulit-ulit sa loob ng 14 na taon. At ngayon, kapag nawala na ang lahat, gusto mo akong balikan? Hindi ganon gumagana ang buhay, Rafael. Ang kanyang mga kamay
ay umabot sa akin, sinubukan niyang hawakan ang aking kamay. Ngunit ako ay umatras. Ang kanyang mga daliri ay sumabit sa hangin. Sofia, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Babawi ako. Gagawin ko lahat. Ipagtatanggol kita sa lahat. Hindi na kita iiwan. Pangako. Tumigil ka. Putol ko ang aking boses. Ay matalim. Ang mga pangako mo ay walang halaga sa akin. Ang mga pangako mo ay mga salita lamang, mga salitang ginamit mo upang kontrolin ako, upang manipulahin ako, upang saktan ako. Tumingin ako sa kanya ng diretso sa mata. Ang pagmamahal ay hindi dapat hinihingi. Ito ay ibinibigay ng malaya at hindi ko na ito ibibigay sa'yo. Ang kanyang mukha ay nagkulay abo. Sofia, wala na. Sabi ko, ang aking boses ay pabulong. Wala nang natitira sa atin, Rafael. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinakasalan ko, ay hindi kailanman umiral. Siya ay isang character na ginawa mo upang makuha ang aking tiwala. At ngayon nakita ko na ang totoo. Tumalikod ako. Ang aking mga paa ay dinala ako patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ay parang paglaya mula sa isang tanikala na hawak ko sa loob ng 14 na taon. Sofia, sigaw niya sa likod ko. Wag mo akong iwan, please, kailangan kita. Hindi ako lumingon. Ang kanyang mga sigaw ay naging mga bulong. Ang mga bulong ay naging katahimikan. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, sa loob ng 14 na taon, narinig ko ang aking sariling puso. Malinaw, malakas, at malaya. Lumabas ako ng silid. Ang malamig na hangin ng ospital ay humaplos sa aking mukha. Ang aking mga mata ay tuyo, hindi ako umiyak. Hindi na ako iiyak para sa kanya. Sofia, ang boses ay pamilyar, mainit, parang lola. Lumingon ako at nakita ko si Aling Lourdes, ang ina ni Rafael. Ang matandang babae ay nakatayo sa dulo ng hallway. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan, parang natatakot na ako ay mawala. At pagdating niya sa harap-harap ko, hinawakan niya ang aking mga kamay. Salamat, Sofia, ang kanyang boses ay paos. Sa pagiging mabait sa kabila ng lahat. Tumingin ako sa kanya, sa matandang babae na minsang tumawag sa akin na walang kwentang asawa sa harap ng lahat. Sa babaeng minsang pumili na manahimik habang sinisira ako ng kanyang anak. Ngunit sa kanyang mga mata nakita ko ang pagsisisi. Hindi ang peking pagsisisi ni Doña Carmen, kundi ang tunay na sakit ng isang ina na nakita ang kanyang anak na naging halimaw. Hindi ako naging mabait. Sagot ko, ang aking boses ay mahinahon. Natuto lang akong magpatawad sa sarili ko. Ang kanyang mga luha ay bumagsak. Pasensya na. Pasensya na sa lahat ng hindi ko nagawa. Pasensya na sa hindi ko pagprotekta sa'yo. Nginig ang aking puso, ngunit hindi ako umiyak. Hindi na ako umiyak para sa pamilyang ito. Wala kang kasalanan, Aling Lourdes, sabi ko. Ang tanging kasalanan mo ay ang pananahimik. Ngunit hindi ko kayo masisisi, kayo rin ay biktima ng lalaking iyon. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa akin. Sofia, kung maaari lang, hindi ko kailangan ng anuman. Putol ko, ang aking boses ay malambot. Ang kailangan ko lang ay umalis dito, upang simulan muli, upang mabuhay. Binitawan ko ang kanyang mga kamay. At sa huling pagkakataon, tumingin ako sa kanya, sa babaeng maaring naging kaibigan ko kung iba ang mga pangyayari. Alagaan mo ang sarili mo, Aling Lourdes, ni sabi ko. At turuan mo ang iyong anak na ang tunay na pagmamahal ay hindi control. Ito ay kalayaan. Tumalikod ako at naglakad palayo. Ang aking mga paa ay matatag, ang aking puso ay payapa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 14 na taon, ako ay ganap na malaya. Ngunit ang kapalaran ay may ibang plano. Nang ako ay lumabas ng ospital, ang aking telepono ay nag-ring. Ang numero ay hindi pamilyar, ngunit nang sagutin ko ito, ang boses sa kabilang linya ay nagpalamig ng aking dugo. Sofia Reyes, ang boses ni Don Alejandro mula sa loob ng kulungan ay malamig at kalkulado. Akala mo ba tapos na? Akala mo ba na dahil nakakulong ako wala na akong magagawa? Ang aking kamay ay humigpit sa telepono. Don Alejandro, may alam ka bang sikreto tungkol sa pagkamatay ng lolo mo? Ang kanyang boses ay puno ng lason. Ang lolo mong si Don Emilio Reyes. Ang taong bigla na lamang namatay noong 2009. Ang taong ang pagkamatay ay nagbigay daan sa iyong ama na mamuno. Ang mundo ay tila huminto. Ang aking puso ay tumigil sa pagtibok. Ano ang ibig mong sabihin? Ang aking boses ay pabulong.
Ang kanyang tawa ay malamig ang tawa ng isang taong may alam na sikreto na kayang sirain ang lahat. Hindi natural ang pagkamatay ng lolo mo, Sofia. May nagtulak sa kanya at alam ko kung sino. May alam ka bang sikreto tungkol sa pagkamatay ng lolo mo? Ang boses ni Don Alejandro sa telepono ay parang laso na pumapasok sa tenga ko. Ang lolo mong si Don Emilio Reyes. Ang taong bigla na lamang namatay noong 2009. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang hawak kong telepono ay masinginig sa aking kamay. Ano ang ibig mong sabihin, pabulong kong tanong? Ang kanyang tawa ay malamig ang tawa ng isang taong may hawak na sikreto na kayang sirain ang lahat. Hindi natural ang pagkamatay ng lolo mo, Sofia. May nagtulak sa kanya at alam ko kung sino. Bumaba ang linya. Nakatayo ako sa harap ng ospital, ang malamig na hangin ay humahaplos sa aking mukha. Ngunit hindi ko ito naramdaman. Ang mga salita ni Don Alejandro ay umiikot sa aking isipan. Ang lolo ko, ang mabait na si Don Emilio Reyes na minahal ako ng buong puso, ay hindi natural na namatay. Ang aking mga tuhod ay nanlambot. Sinandal ko ang aking sarili sa pader ng ospital. Ang mga kamay ko ay humahanap ng masasandalan. Ang alaala ng lolo ko ay bumaha sa aking isipan, ang kanyang mainit na ngiti, ang kanyang mga kamay, ay na laging humahaplos sa aking ulo, ang kanyang boses na nagsasabing, "Sofia, ikaw ang magiging tagapagmana ng lahat ng ito. Huwag mong hayaang apihin ka ng sinuman." Namatay siya noong 2009. 4 na taon bago ako ikinasal kay Rafael. Ang sabi ng lahat, atake sa puso. Biglaan daw, walang sakit, walang palatandaan. Ngunit ngayon ang mga salita ni Don Alejandro ay parang punyal na tumutusok sa aking puso. Kailangan kong malaman ang totoo. Kumatok ako sa pintuan ng kondo ni Mateo ng 12:00 ng gabi. Ang aking mga kamay ay malamig, ang aking puso ay parang may humihigpit. Bumukas ang pinto. Si Mateo, ang aking kapatid, ay nakatayo sa harap ko, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Sofia, bakit ka nandito ng ganitong oras? Anong nangyari?" Pumasok ako sa loob nang hindi naghihintay ng paanyaya. Ang aking mga paa ay dinala ako sa sofa at doon ako bumagsak, ang aking mga kamay ay nakasubsob sa aking mukha. Mateo, ang aking boses ay nanginginig. Tumawag si Don Alejandro mula sa kulungan. Ang katahimikan ni Mateo ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Nang itaas ko ang aking ulo, nakita ko ang kanyang mukha maputla, naninigas ang kanyang mga panga ay mahigpit na nakakuyom. Ano ang sinabi niya? Ang kanyang boses ay mababa, halos pabulong. Sinabi niya na hindi natural ang pagkamatay ni Lolo, na may nagtulak sa kanya, na alam niya kung sino. Ang mga mata ni Mateo ay pumikit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kanyang tagiliran, at sa sandaling iyon, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mukha na hindi ko pa nakikita kailanman: takot. Mateo, yung tumayo ako, lumapit sa kanya. "Ano ang alam mo?" Ang katahimikan ay bumalot sa amin. Ang tiktak ng orasan sa dingding ay parang martilyo sa aking dibdib. At pagkatapos huminga ng malalim si Mateo, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, puno ng sakit, puno ng lihim. "Sofia," ang kanyang boses ay paos. "Akala ko hindi ko na kailangang sabihin sa'yo, ngunit ngayon kailangan mo nang malaman." Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Ano-ano ang kailangan kong malaman? Lumapit siya sa akin, hinawakan ang aking mga balikat. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa akin. Si Lolo Emilio ay hindi namatay dahil sa atake sa puso. Ang kanyang boses ay pabulong, parang natatakot na may makarinig. Siya ay nilason. Ang mundo ay gumuho. Ang aking mga tuhod ay nanlambot. Bumagsak ako sa sofa, ang aking mga kamay ay nanginginig. "Ano, paano, sino?" "Don Alejandro." Ang boses ni Mateo ay puno ng puot. Siya ang nagpaplano ng lahat. Ang pag-aasawa mo kay Rafael, hindi ito nagkataon. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Ang aking isipan ay parang pumutok. Ang lahat ng mga piraso ay nagsimulang magkabit-kabit, ang biglaang pagkamatay ng lolo ko, ang pagmamadali ng aking ama na kunin ang kontrol, ang pag-aasawa ko kay Rafael, na tila perpektong pagkakataon. Lahat ng ito ay pinlano, lahat ng ito ay kasinungalingan. Paano mo nalaman? Ang aking boses ay halos hindi marinig. Umupo si Mateo sa tabi ko, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ilang taon ko nang sinusubaybayan si Don Alejandro. Alam kong may mali sa pagkamatay ni Lolo. Alam kong may itinatago siya. Ngunit hindi ako nagkaroon ng sapat na ebidensya upang patunayan ito. "May ebidensya ka na ba ngayon?" Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata
ay may kislap ng pag-asa. May alam akong lugar. Ang lumang bahay ni Lolo ang isa sa Laguna. Bago siya mamatay, sinabi niya sa akin na may itinago siyang isang bagay doon. Isang bagay na maglalantad sa katotohanan kung sakaling may mangyari sa kanya. Tumayo ako, ang aking mga binti ay nanginginig ngunit matatag. Pumunta tayo doon, ngayon. Sofia, 12:00 na ng gabi. Hindi ko kayang maghintay, Mateo. Putol ko, ang aking boses ay matatag. 14 na taon akong nabuhay sa kasinungalingan. 14 na taon kong inisip na ang pagkamatay ni Lolo ay natural. Hindi ko kayang maghintay ng isa pang segundo. Tumingin siya sa akin nang matagal, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sagot sa aking mukha. At pagkatapos tumango siya. Sige, pumunta tayo. Ang biyahe patungong Laguna ay tila isang walang katapusang paglalakbay. Ang mga ilaw ng kalye ay dumadaan sa bintana ng kotse, ang mga anino ay sumasayaw sa aking mukha. Ang aking isipan ay puno ng mga tanong, paano, bakit, sino pa ang sangkot? Mateo, ang aking boses ay pabulong sa katahimikan ng kotse. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa manibela. Natakot ako, Sofia. Natakot ako na kapag nalaman mo ang totoo, masira ka. Na kapag nalaman mo na ang lalaking pinakasalan mo ay anak ng taong pumatay kay Lolo. Rafael ay hindi tulad ng kanyang ama, sabi ko, ngunit ang mga salita ay parang bato sa aking bibig. Hindi ba't ang boses ni Mateo ay mapait? Tingnan mo kung paano kanya trinato. Tingnan mo kung paano kanya pinabayaan sa harap ng lahat. Tingnan mo kung gaano siya kadaling pumili ng kanyang pamilya kaysa sayo. Hindi ako sumagot. Ang katotohanan ay masakit na aminin na ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinakasalan ko ay maaaring may dugo ng mamamatay tao sa kanyang mga ugat. Dumating kami sa lumang bahay ni Lolo ng 2:00 ng madaling araw. Ang bahay ay luma, sira-sira ang mga bintana, ay may alikabok, ang mga dingding ay kupas na. Ngunit para sa akin ito ay banal. Ito ang lugar kung saan ako lumaki, kung saan tinuruan ako ni Lolo ng lahat ng aking nalalaman. Nasaan ang itinago niya? Tanong ko, ang aking boses ay pabulong sa katahimikan ng gabi. Sumilip si Mateo sa paligid, ang kanyang mga mata ay naghahanap. Sinabi niya sa akin, sa kanyang silid, sa likod ng lumang aparador. May nakatagong pinto doon. Umakyat kami sa hagdan, ang bawat hakbang ay lumalangit-ngit sa ilalim ng aming mga paa. Ang silid ni Lolo ay buo pa rin, ang kanyang kama, ang kanyang mga libro, ang kanyang mga gamit. Parang hindi siya umalis. Lumapit kami sa aparador. Itinulak namin ito at sa likod nito, isang maliit na pinto, halos hindi nakikita. Kailangan natin ng susi, sabi ko. Hindi, sabi ni Mateo, ang kanyang mga kamay ay hinawakan ng pinto. Sinabi niya sa akin, ang pinto ay bubukas lamang para sa dugo ng Reyes. Ang kanyang kamay ay humigpit sa pinto. At pagkatapos may narinig akong click, ang pinto ay bumukas. Sa loob, isang maliit na kahon. Ang kahon ay luma, puno ng alikabok, ngunit ang nilalaman nito ay buo pa rin, isang kwaderno, ang mga pahina ay dilaw na. Kinuha ko ito, ang aking mga kamay ay nanginginig. Binuksan ko ang unang pahina at ang sulat kamay ay pamilyar, ang sulat kamay ni Lolo. Mateo, ang aking boses ay nanginginig. Ito ang kanyang tala-arawan. Umupo kami sa sahig, ang kwaderno ay nakabukas sa aking mga kamay. Ang mga salita ni Lolo ay bumaha sa akin, ang kanyang mga takot, ang kanyang mga hinala, ang kanyang mga pagtuklas. Hunyo 15, 2008. May napansin akong kakaiba kay Alejandro Mendoza. Madalas siyang pumupunta sa opisina, nakikipag-usap sa aking mga tauhan. Parang may inaalam. Parang may pinagluluto. September 3, 2008. Nakita ko siyang nakikipag-usap kay Dr. Ramos, ang aking doktor. Bakit kaya niyang kausapin ang aking doktor nang wala ako? Enero 10, 2009. Parang may mali sa aking katawan. Madalas akong nahihilo. Mahina ang aking puso. Ngunit sinabi ni Dr. Ramos na normal lang ito. Bakit hindi ako mapalagay? Marso 20, 2009. Nakita ko ang lalaki, si Alejandro. Siya ang bumibili ng mga gamot mula kay Dr. Ramos. Ang mga gamot na hindi ko niresetahan. Ang mga gamot na pumapatay sa akin. Ang aking mga luha ay nagsimulang bumagsak. Ang bawat pahina ay parang punyal sa aking puso. Abril Hunt Wars, 2009.
Alam ko na ang katotohanan. Si Alejandro Mendoza ay nagpaplano ng aking kamatayan. Ngunit hindi ko kayang sabihin sa aking pamilya, natatakot ako na baka saktan niya sila. Kaya itatago ko ang katotohanan ito. Sa lugar na ito, sa pag-asa na balang araw may makakahanap nito. Abril 5, 2009. Mahal kong Sofia, kung nababasa mo ito, alamin mo na mahal kita ng buong puso. Ikaw ang aking tagapagmana. Ikaw ang magpapatuloy ng aking pangarap. Huwag mong hayaang apihin ka ng sinuman, lalo na ng mga taong nagngangalang Mendoza. Sila ay mga ahas, sila ay mga mamamatay tao, at ang kanilang kasakiman ay walang hangganan. Abril 10, 2009, ito na ang huling pahina. Nararamdaman ko na ang kamatayan ay malapit na. Ngunit bago ako mamatay, nais kong malaman mo hindi ako sumuko, hindi ako natakot. Ang tanging panghihinayang ko ay ang hindi ko nakita ang iyong kasal. Ngunit alam kong magiging masaya ka. Alam kong magiging matatag ka. At alam kong balang araw ang katotohanang ito ay maglalantad. Sinara ko ang kwaderno, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang aking mga luha ay hindi mapigilan dumadaloy ito tulad ng isang ilog, ang bawat patak ay parang paglaya at pagdadalamhati ng sabay. Lolo ko, pabulong kong sabi, patawarin mo ako at inabot ako ng ganito katagal. Lumapit si Mateo, ang kanyang kamay ay humaplos sa aking balikat. Sofia, kailangan nating dalhin ito sa mga awtoridad. Ito ang ebidensya na kailangan natin. Tumango ako, ang aking mga mata ay tuyo na. Oo, kailangan nating siguraduhin na si Don Alejandro ay magbabayad para sa kanyang mga kasalanan. Kinabukasan, nakatayo ako sa harap ng kulungan ng Maynila. Ang aking mga kamay ay may hawak na kwaderno, ang talaarawan ni Lolo. Ang aking puso ay matatag, ang aking isipan ay malinaw. Don Alejandro Mendoza, sabi ko sa opisyal, kailangan kong makipag-usap sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, dinala ako sa isang maliit na silid. Ang mga dingding ay kulay abo, ang ilaw ay madilim. At sa kabilang side ng mesa, si Don Alejandro. Ang dating makapangyarihang patriarka ng pamilya Mendoza ay payat na mukhang matanda, ang kanyang mga mata ay malalim na lumubog. Nang makita niya ako, ngumiti siya, ngunit ang ngiti ay walang init. Sophie, ang kanyang boses ay paos. Nandito ka na. Akala ko ba ay tapos na tayo? Umupo ako sa harap niya, ang kwaderno ay inilagay ko sa mesa. May kailangan akong malaman, Don Alejandro, tungkol sa pagkamatay ng lolo ko. Ang kanyang mga mata ay kumislap isang sandali ng pag-aalinlangan. Ngunit mabilis itong nawala, pinalitan ng isang ngiting mapang-uyam. Wala kang patunay, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig. Matanda na ako. Mamamatay na ako dito, wala kang magagawa. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking mga kamay ay humigpit sa mesa. Hindi mo ba nakikilala ang sulat ng lolo ko? Ang aking boses ay malamig, matatag. Ang lolo na pinatay mo, ang kanyang ngiti ay naglaho. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa kwaderno, at sa sandaling iyon, nakita ko ang takot ng isang taong nahuli. Sophie, ang kanyang boses ay nanginginig. Makinig ka. Hindi putol ko, ang aking boses ay parang bakal. Ikaw ang makikinig sa akin. 14 na taon akong nabuhay sa kasinungalingan. 14 na taon kong inisip na ang lolo ko ay namatay ng natural. Ngunit ngayon alam ko na ang katotohanan. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang nagpaplano ng lahat. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Ang paghinga ni Don Alejandro ay naging mabigat, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Wala kang ebidensya, ang kanyang boses ay pabulong. Ang kwaderno na iyan, maaaring peke ito, maaaring gawa-gawa lamang. Ang sulat kamay ay maaaring i-verify. Sagot ko. Ang mga gamot na binili mo mula kay Dr. Ramos ay maaaring i-trace. Ang mga testigo, ang mga tauhan ni Lolo na nakakita sa iyo ay maaaring magpatotoo. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng takas, ngunit wala na. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Ang aking boses ay naging malambot, ngunit puno ng sakit. Ang malaman na ang pag-aasawa ko kay Rafael, ang pag-asawa na inisip kong pag-ibig, ay bahagi lamang ng iyong plano. Pinakasalan ko ang anak ng taong pumatay sa aking lolo, at hindi ko alam. Ang kanyang mga mata ay pumikit. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ginawa ko ito para sa aking pamilya. Ang kanyang boses ay pabulong. Ang Mendoza ay mahirap. Ang Reyes ay mayaman. Kailangan ko ng paraan upang
Upang magnakaw, putol ko ang aking boses ay matalim. Upang patayin, upang sirain ang isang pamilya. Hindi mo maintindihan, Sofia. Naiintindihan ko. Sabi ko, ang aking boses ay malamig. Naiintindihan ko na ikaw ay isang mamamatay tao, na ikaw ay isang magnanakaw, na ikaw ay isang lalaking walang konsensya. Tumayo ako, ang kwaderno ay hawak ko. Ang talaarawan na ito ay ibibigay ko sa mga awtoridad. Ang ebidensya ay sapat na upang i-reopen ang kaso, at sa pagkakataong ito hindi ka makakatakas. Ang kanyang mga mata ay nagliyab, ngunit sa halip na takot may kakaiba. Isang ngiti. Isang ngiti na puno ng lason. Soft po ang kanyang boses ay malamig. Kahit napatunayan mo ang lahat, ano ang makukuha mo? O ang iyong lolo ay patay na. Ang iyong kasal ay sira. Ang iyong pangalan ay nawasak. Ano ang natitira sa iyo? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking puso ay payapa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang natitira sa akin, sabi ko, ang aking boses ay malinaw, ay ang katotohanan. At ang katotohanan iyan ay sapat na. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. 2 opisyal ang pumasok. Don Alejandro Mendoza, sabi ng isa sa kanila. Meron kaming bagong warrant of arrest para sa murder ng yumaong si Don Emilio Reyes. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang ngiti ay naglaho, pinalitan ng takot. Ang takot ng isang taong alam na ang katapusan ay malapit na. Hindi ito sigaw niya. Wala kayong ebidensya. Mayroon kaming sapat na ebidensya, sabi ng opisyal. Ang testigo, si Dr. Ramos, ay nagbigay na ng kanyang salaysay. At ang kwaderno na ito ay magsisilbing patunay. Hinawakan ng mga opisyal si Don Alejandro, dinala siya palayo. Ang kanyang mga sigaw ay naging mga bulong, ang mga bulong ay naging katahimikan. Nakatayo ako sa silid, ang kwaderno ay hawak ko. Ang aking mga luha ay nagsimulang bumagsak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng paglaya. Lolo, kipabulong kong sabi, nagawa ko na. Nakamit ko na ang hustisya para sa'yo. Patawarin mo ako at inabot ako ng ganito katagal. Isang araw pagkatapos ang lahat, nakatayo ako sa harap ng puntod ni Lolo. Ang araw ay sumisikat, ang hangin ay malamig. Ang aking mga mata ay tuyo, ngunit ang aking puso ay puno. Sofia, lumingon ako. Si Mateo nakatayo sa likod ko. Ang kanyang kamay ay humaplos sa aking balikat. Ipinagmamalaki ka niya, Sofia. Sabi niya, ang kanyang boses ay malambot. Sigurado ako. Ngumiti ako, ngunit ang ngiti ay may kalungkutan. Sana narito siya. Sana nakita niya ang lahat ng ito. Nakikita niya, sabi ni Mateo. Tinitignan ka niya mula sa itaas. At alam kong masaya siya na sa wakas may nagawa ka na. Tumango ako, ang aking mga mata ay nakatingin sa puntod. Lolo, salamat sa lahat. Salamat sa pagtuturo sa akin na maging matatag. Salamat sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Hindi kita bibiguin. Isang buwan ang lumipas. Ang yung araw ng pagkakatalaga sa akin bilang bagong chairman ng Reyes Holdings ay dumating. Ang bulwagan ay puno ng mga tao, mga empleyado, mga kasosyo, mga miyembro ng pamilya. Ang lahat ay nakatingin sa akin, naghihintay. Tumayo ako sa harap ng podium, ang aking mga kamay ay nasa mesa. Ang aking puso ay matatag, ang aking isipan ay malinaw. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa dugo at pawis ng pamilya Reyes. Ang aking boses ay malinaw, umaalingaw sa buong bulwagan. At ngayon ibabalik natin ito sa dating kaluwalhatian, ngunit sa pagkakataong ito, may integridad. Ang palakpakan ay dumating tulad ng isang alon. Ang mga mata ay puno ng pag-asa, puno ng respeto. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 14 na taon, naramdaman kong ako ay nasa lugar na dapat kong taglayin. Pagkatapos ng seremonya, habang ako ay naglalakad sa hallway, may huminto sa akin. Sofia, lumingon ako. Si Bianca, ang babaeng minsang sumira sa akin. Sa harap ng lahat ay nakatayo sa harap ko. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. At sa kanyang mga bisig isang sanggol. Softly ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Bata pa ako, nagkamali ako. Tiningnan ko siya. Ang babaeng minsang nagpahiya sa akin, ang babaeng minsang nagsabi na ako ay walang kwenta. Ang babaeng nagnakaw ng aking asawa ay nakatayo sa harap ko, nakaluhod, humihingi ng tawad. Ang aking puso ay hindi galit. Ang aking puso ay hindi mapait. Ang aking puso ay payapa. Hindi ko kayo mapapatawad.
Sabi ko ang aking boses ay malambot. Ngunit hindi ko rin hahayaan na maranasan ng batang ito ang kinagisnan natin. Ang mga luha ni Bianca ay bumagsak. Salamat, Sofia. Salamat sa... Itaas mo ang iyong anak ng may pagmamahal, putol ko. Turuan mo siyang maging matatag. Turuan mo siyang maging mabuti. At huwag mong hayaang maranasan niya ang sakit na dinanas natin. Tumango si Bianca, ang kanyang mga luha ay dumadaloy. At habang ako ay lumalayo, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi galit, hindi sakit, kundi isang malalim na kapayapaan. Ngunit ang kapalaran ay may isa pang sorpresa. Pag-uwi ko sa aking opisina, may nakita akong sobre sa aking mesa. Ang sulat kamay ay pamilyar ang sulat kamay ni Rafael. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ko ito. Ang papel ay lumakulubot, parang isinulat ito ng may kahirapan. Sofia, alam kong hindi mo ako mapapatawad. Alam kong hindi mo ako dapat patawarin. Ngunit bago ako mawala, nais kong malaman mo salamat sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal. Sana ay mahanap mo ang sayo. Rafael, ang aking mga luha ay nagsimulang bumagsak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paglaya. Ang lalaking minsang minahal ko, ang lalaking minsang sumira sa akin, ay sa wakas ay natuto na. Isinara ko ang sulat, ang aking mga mata ay nakatingin sa bintana. Ang araw ay sumisikat, ang langit ay bughaw. Rafael, pabulong kong sabi, salamat sa pagtuturo sa akin kung ano ang hindi ko dapat maging. Ngumiti ako, ngunit ang ngiti ay may pag-asa. Ang pag-asang isang bagong simula. Ang pag-asang isang babaeng sa wakas ay natutunan ng mahalin ang kanyang sarili. At sa sandaling iyon, alam kong handa na ako. Handa nang magpatuloy. Handa nang mabuhay. Handa nang maging malaya. 2 taon na ang lumipas. Nakatayo ako sa likod ng podium, ang mga ilaw ng conference hall ay nakatuon sa akin. Libo-libong mga mata ang nakatingin, mga mamamahayag, mga aktivista, mga babaeng may dalang mga kwentong katulad ng akin. Ang aking puso ay kalmado, ang aking mga kamay ay matatag. Maraming beses kong tinanong ang sarili ko kung bakit ako nanatili. Simula ko ang aking boses ay malinaw sa buong bulwagan. Noong ako ay nasa ilalim, akala ko ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo ng sarili. Ang pagtitiis ay tanda ng katapatan. Akala ko kung maghihintay ako ng sapat, kung magbibigay ako ng sapat, kung magtitiis ako ng sapat, sa wakas ay makikita nila ang halaga ko. Huminto ako, ang aking mga mata ay nag-scan sa karamihan. Nakita ko ang mga babaeng umiiyak, ang mga babaeng tumatango, ang mga babaeng nakakapit sa kamay ng katabi nila. Ngunit natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi humihingi ng pagkawala ng pagkatao. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan ng pagbubulag-bulagan sa sariling dignidad. Ang palakpakan ay sumabog tulad ng kulog. Ang aking mga mata ay napuno ng luha, ngunit ngayon ang mga luha ay hindi mula sa sakit. Sila ay mula sa paglaya. Pagkatapos ng talumpati, habang ang mga tao ay nagsisimula ng umalis, may isang babaeng lumapit sa akin. Siya ay bata pa, mga 25-26. Ang kanyang mga mata ay mapupula, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ma'am Sofia, tiyang kanyang boses ay halos hindi marinig. Oo anak, tugon ko, ang aking boses ay malambot. Ang kwento mo nan, napalunok siya, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Nasa parehong sitwasyon ako. Hindi ko alam kung paano ako makakaalis. Ang kanyang mga luha ay bumagsak. At sa sandaling iyon, nakita ko ang sarili ko sa kanya, ang babaeng ako, 14 na taon na ang nakalipas. Ang babaeng naniniwalang ang pagmamahal ay nangangahulugan ng pagtitiis. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Sila ay malamig, nanginginig. Ano ang pangalan mo? Tanong ko. Angel, bulong niya. Angel, ulit ko, ang kanyang pangalan ay parang isang panalangin. Magsisimula ito sa pagpili sa sarili. Sa pagpiling maging malaya. Alam kong nakakatakot. Alam kong parang imposible. Ngunit nandito ako, buhay malaya, at handang tulungan ka. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag, isang maliit na liwanag sa gitna ng dilim. Ibig sabihin, hindi ako nag-iisa. Ngumiti ako. Hindi ka nag-iisa, Angel. Hindi na muling mag-iisa. Yumakap ako sa kanya, ang kanyang katawan ay humikbi sa aking mga bisig. At sa sandaling iyon, nararamdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang malalim na kabuluhan. Hindi lamang ako nakalaya para sa sarili ko. Nakalaya ako para sa kanila, para sa lahat ng babaeng katulad ko. Katulad ni Angel, katulad ng mga babaeng hindi pa nakakahanap ng lakas.
Ang araw ay lumubog nang umuwi ako sa aking bagong tahanan, isang apartment sa tabi ng dagat malayo sa lumang mansyon ng Mendoza, malayo sa mga alaala ng sakit. Ang bintana ay nakabukas, ang simoy ng hangin ay maalat at sariwa. Umupo ako sa aking kama, ang aking mga mata ay nakatingin sa tanaawin ng karagatan. Ang mga alon ay humahampas, ang tunog ay nakapapawi, isang ritmo ng kalikasan na tila nagsasabing, "Huminga ka, Sofia, buhay ka." Ang aking mga mata ay napunta sa aking kamay. Ang singsing na isinuot ko sa loob ng 14 na taon, ang singsing na sumisimbolo ng isang pangako, na binali isang pagmamahal na naging kasinungalingan, ay naroon pa rin. Hindi ko alam kung bakit hindi ko ito tinanggal. Siguro dahil sa ugali. Siguro dahil sa takot na bitawan ang huling piraso ng nakaraan. Siguro dahil hindi ko pa lubos na pinatawad ang sarili ko sa pagpili na manatili ng napakatagal. Ngunit ngayon sa gabing ito, sa tahimik na apartment na ito, naramdaman ko ang isang bagay na nagbago. Dahan-dahan kong hinubad ang singsing. Ang metal ay malamig sa aking mga daliri, mabigat sa aking palad. Tiningnan ko ito, ang brilyante na minsang kumikinang ng pag-asa, ang banda na minsang nangako ng walang hanggan. "Kung hindi ka na akin," pabulong kong sabi, "hindi ka na kailanman naging akin." Binuksan ko ang isang maliit na kahon sa aking nightstand. Sa loob ang mga labi ng nakaraan, ang mga lumang litrato, ang mga tiket ng pelikula na pinanood namin ni Rafael noong kami ay bata pa, ang tuyong rosas mula sa aming unang anibersaryo. Isinalansan ko ang singsing sa itaas, kasama ang lahat ng mga alaala na minsang mahal ko. Isinara ko ang kahon. Isang malalim na paghinga ang lumabas sa aking dibdib. Isang paghinga na dala ang 14 na taon ng pagtitiis, ng pag-asa, ng pagkabigo, ng sakit, ng paglaya. Lumabas ako sa balcony. Ang buwan ay mataas, ang mga bituin ay kumikislap sa madilim na kalangitan. Ang tunog ng mga alon ay nagpatuloy, isang walang hanggang ritmo ng pagbabago at pagpapatuloy. Ungkat kang malkamats ay nakapatong sa rehas. Ang aking mga mata ay nakatingin sa malayo, sa abot tanaw, kung saan ang langit ay sumasalubong sa dagat. Ang bagong umaga ay nagsisimula ngayon. Ang aking bulong ay halos lunukin ng hangin. At ako ang pipili ng magiging kwento ko. Ngumiti ako. Ang ngiti ay hindi perpekto. Ang ngiti ay hindi malaki. Ngunit ito ay totoo, ang unang ngiti na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng aking pagkatao, nang walang takot, walang pag-aalinlangan, walang anumang bahid ng nakaraan. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, ako ay malaya. Hindi dahil may nagbigay sa akin ng kalayaan, hindi dahil may nagturo sa akin na maging malaya, kundi dahil pinili ko ito. Pinili kong maging malaya. At sa pagpili na iyon, natagpuan ko ang hindi ko inaasahan, ang kapayapaang hindi ko alam na hinahanap ko. Ang babaeng hindi ko alam na kaya kong maging. Ang babaeng si Sofia Reyes, hindi ang asawa ni Rafael, hindi ang manugang ng mga Mendoza, hindi ang babaeng nagtago sa likod ng anino ng iba, kundi si Sofia Reyes, ang babae na sa wakas ay natutunan ng mahalin ang sarili. Ang babae na sa wakas ay umuwi. Anong mga elon ay patuloy na humahampas sa dalampasigan. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi ko na narinig ang mga ito bilang awit ng kalungkutan. Ang bawat alon ay tila nagdadala ng isang piraso ng nakaraan, palayo sa akin, palayo sa pampang, palayo sa aking puso. Mga mahal kong tagapakinig, salamat sa inyong paglalakbay. Kasama si Sofia hanggang sa huling himpilan ng kanyang kwento. Sa pagsulat ko sa mga huling kabanata, madalas kong iniisip si Sofia, ang paraan ng kanyang pagtitiis. Ang katahimikan niyang bumubulusok sa loob ng 14 na taon. May mga gabing hindi ako makatulog. Iniisip ko kung gaano karaming beses niyang hinawakan ang singsing na iyon, kung gaano karaming beses niyang sinabi sa sarili na konti na lang magiging maayos din. Hindi ko alam kung naranasan ninyo ang ganitong pakiramdam, ang manatili sa isang sitwasyon hindi dahil masaya kayo, kundi dahil natatakot kayong umalis. Ang takot na yon, mga kaibigan, ay totoo. Ngunit ang natutunan ko sa kwento ni Sofia ay ito: ang katahimikan sa harap ng kawalang katarungan ay hindi kapayapaan. Ang pagtitiis sa sakit na paulit-ulit ay hindi katapatan. Ang pagpapahalaga sa isang tao na hindi kayo pinahahalagahan ay hindi pagmamahal, ito ay pagkalimot sa sarili. At kapag nakalimutan na natin ang sarili nating halaga, paano natin hihilingin sa iba na alalahanin ito? Ngunit may isang bagay na mas mahalaga pang natutunan ako: ang pagpili sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ang pinakamataas na anyo ng paggalang sa sarili.
Ang paglalakad palayo sa isang sitwasyong sumisira sa iyo ay hindi pagkatalo, ito ang pinakamatapang na tagumpay na maaaring makamit ng isang tao. Ngayon, nais kong itanong sa inyong mga kaibigan, saan man kayo nakikinig ngayon, sa inyong sasakyan, sa inyong kwarto, o habang naglalakad sa labas. Ano ang inyong gagawin kung kayo si Sofia? Tatagal ba kayo ng 14 na taon tulad niya o aalis na kayo sa unang senyales ng kawalang galang? At para sa mga nakikinig na nakakaranas ng katulad na sitwasyon, ang pakiramdam na kayo ay ginagamit, minamaliit, o kinukonsiderang hanggang sa inyong kabutihan, nais kong malaman ninyo na ang inyong kwento ay hindi pa tapos. Ang inyong bagong umaga ay maaaring magsimula ngayon sa sandaling ito sa pagpiling mahalin ang inyong sarili. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section, mga kaibigan. Sabihin ninyo sa akin kung ano ang inyong natutunan sa kwento ni Sofia. May mga nakikinig ba rito na nakaka-relate kay Sofia? Alalahanin ninyo hindi kayo nag-iisa. At kung nakatulong ang kwentong ito sa inyo, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, ingatan ninyo ang inyong mga puso. Naway laging gabayan kayo ng inyong lakas at naway hindi ninyo kalimutan na karapat-dapat kayo sa pagmamahal, lalo na sa pagmamahal ninyo sa inyong sarili. Ang singsing na hindi na akin. Ang kwentong ito ay isinulat na hango sa mga totoong buhay na karanasan ng ilang individual. Iniaalay ito sa lahat ng mga taong dumaranas o nakaranas ng katulad na sitwasyon. Naway magkaroon sila ng lakas upang harapin ang kanilang kinabukasan at hanapin ang kanilang sariling kaligayahan. Paalala, ang lahat ng mga karakter at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang at hindi naglalayong manghusga o umatake kanino man. Ang kwento ay nilikha para sa layuning pampanitikan at pagpapalaganap ng positibong mensahe. Ang kwentong ito ay isang natatanging likha na binuo at inedit si Nuri at may karapatang ari ng kanyang channel. Mangyaring huwag i-re-upload